Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1326 hanggang 1345. Kabanata 1326. Iba ang tingin ng mga babae sa isa't isa kaysa sa tingin ng mga lalaki sa kanila. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Penelope si Wendy, ngunit hindi gaanong nag-interact ang dalawa noon. Sa tuwing makikita ni Penelope si Wendy, mababawasan siya at mapahiya. Ang pose at hitsura ni Wendy ay isang bagay na wala sa mga ordinaryong babae. Alam ni Penelope na above average ang features niya, pero para siyang ugly duckling sa harap ni Wendy. Sa pag-iisip pabalik sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Jasper, biglang napagtanto ni Penelope kung gaano kahusay ang papuri ng dalawa sa isa't isa. Sila ay isang tugma na ginawa sa langit. Ang pwesto sa tabi ni Jasper ay dating sa kanya. Ang kaisipang ito ay palaging nagdulot ng pagsisisi sa kanyang puso. Ang oras na ito ay hindi naiiba, na nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Hello, nagkita na tayo dati, ako si Wendy. Binigay ni Wendy ang kanyang kamay at binati si Penelope, novel drama. Ang kasalukuyan at dating kasintahan ng isang lalaki ay likas na magkaaway. Sa kabila nito, si Wendy ay hindi nagpakita ng anumang puot at kumilos ng napakamapagbigay at mabait. Ito rin ang dahilan kung bakit nadama ni Penelope ang pagiging mababa. Inabot niya ang kanyang kamay at mariing sumagot, hello. Entertain her saglit, just, punta ako sa banyo. Ang pagkilos na ito ay isang testamento sa parehong EQ at IQ ni Wendy. Alam niyang hindi malayang makakapag-usap sina Jasper at Penelope kung naroon siya. Maaaring walang sasabihin si Jasper kay Penelope, ngunit hindi iyon pinansin ni Wendy. Sa katunayan, handa siyang bigyan ng space sina Jasper at Penelope para makapag-usap. Alam niya na walang paraan na mamumulaklak ang anumang relasyon sa pagitan ng dalawa. Maaaring mukhang mabait si Jasper, pero deep inside, mas mayabang siya sa iba. Sa sandaling ito, hindi na si Jasper ang dating lalaki, at walang paraan na mapapatawad niya si Penelope na minsan nang minamaliit ang kanyang sarili at makipagbalikan sa kanya. Kaya naman, bukas palad na binigyan ni Wendy ng pagkakataon ang dalawa na mag-usap. Sige, bumalik ka kaagad, sabi ni Jasper kay Wendy na may banayad ng ngiti. Tumanggaw si Wendy at masayang umalis. Napakaganda niya. Napatitig si Penelope sa slim at maamong anyo ni Wendy. Bilang babae mismo, hindi niya maiwasang purihin ang kagandahan at kakisigan ni Wendy. Halika maupo. Pinabalik ni Jasper si Penelope sa private room at pinaupo. Nakasuot ng pambabaeng suot ang Penelope sa kanyang harapan at nakatali ang mahabang buhok. Ibang-iba ang itsura niya kumpara kanina. Ang babae ngayon ay mas mukhang isang matagumpay na businesswoman. Wala na ang babaeng tagalungsod na tanging maliit na mundo sa paligid niya ang alam. Naisip ko noong una na ang pagpapakilala ng trabaho para sa iyo sa ICBS ay ang pinakamahusay na posibleng desisyon noong panahong iyon, ngunit mukhang mali ako ngayon, sabi ni Jasper. Galit na sagot ni Penelope, nasa kalagitnaan ako ng paggawa noong naroon, nagkaroon ng maliit na aksidente. Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay at sumagot, hindi na kailangang magpaliwanag sa akin. Sapat na ang ginagawa mong mabuti. Hindi na kami pwedeng maging magkasintahan, at ang pagiging magkaibigan ay parang hindi rin masyadong makatotohanan. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na ako naghahangad ng komportableng buhay mula rito. Ang pangungusap na ito ay tila nasira ang mga huling depensa ni Penelope, nang biglang namula ang kanyang mga mata at sinabi niya, pagkatapos lang ng lahat ng nangyari, napagtanto ko na ikaw ay tunay na mabuti sa akin noon. Ang inaalala lang ng nanay ko ay ang kapatid ko, at ang inaalala ng kapatid ko ay ang sarili at pera. Ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi ang lahat ng ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1327. Umiling si Jasper at mahinang sinabi, hindi na tayo makakasama ulit.
Kumuha si Penelope ng tisyo para panasan ang gilid ng kanyang mga mata bago niya sinabing, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin, at hindi ko na muling ililibang ang mga hindi makatutuhanang delusyon na iyon. Anong negosyo ang ginagawa mo ngayon? Kung maaaring magkaroon ng pagkakataon para sa isang partnership. Kung isasaalang-alang ang katayuan at kayamanan ni Jasper sa Southeast Province, maliwanag na sinusubukan ng lalaki na tulungan si Penelope. Alam ng sino mang negosyante sa Southeast Province na ang pakikipagsosyo sa kumpanya ng JW ay haantong sa napakalusog na kita. Magiging mahirap na hindi kumita ng anumang pera sa JW. Panguna akong nag-aangkat ng damit at pampaganda mula sa Harbor City, matapat na sagot ni Penelope. Harbor City, bahagyang itinaas ni Jasper ang kanyang noo. Nagulat siya na may mga kontak si Penelope sa Harbor City, novel drama. Si Penelope ay taos-pusong tumingin kay Jasper at nag-ipon ng lakas ng loob para sabihin, may nagkusa na makipag-ugnayan sa akin. Binigyan nila ako ng mga pondo at isang team, karaniwang nag-set up ng isang buong kumpanya at ibinigay ito sa akin upang pamahalaan ng libre. Hindi ko alam na may ganitong mga santo sa mundong ito. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata. Kakaiba sa kanya ang sitwasyon, habang si Penelope ay mukhang marami pa siyang gustong sabihin. Isa lang ang hiling nila, at iyon ay ang lapitan ka at kunin ang iyong tiwala, biglang sabi ni Penelope, na parang binitawan ang lahat ng inhibitions. Ang ekspresyon ni Jasper ay solemna at hindi nabigla. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang dapat kong gawin after gaining your trust, pero hindi rin naman sila masyadong mahigpit sa akin. Hinayaan pa nga nila akong mapalapit sa iyo ng dahan-dahan, pero hindi ko maiwasang isipin na ikaw ang pinupuntirya nila. Kailangan mong mag-ingat. Natapos magsalita si Penelope at biglang bumangon para sabihin, I can't stay here for long. Kailangan mong mag-ingat, Jasper. Lalo na kay Mr. Atticus. Tumingin si Jasper kay Penelope at pinigilan ang gulat at galit na naramdaman niya bago nagtanong, naisip mo ba na hindi ka pakakawalan ng mga taong ito pagkatapos mong sabihin sa akin ang lahat ng ito? Humalaklak si Penelope at sumagot, pero ano? Worst come to worst, ibabalik ko lang lahat ng binigay nila. Kahit kailan ay hindi naging akin ang simula. Akala ko noon, matutuwa ako pagkatapos kong yumaman, naisip ko pa nga na gagawin ko ang hiling nila, pero ngayon lang ako nagbago ng isip, Jasper. Mabuting tao ka, at hindi ka karapat-dapat nasaktan ng mga kasuklam-suklam na babaeng tulad ko. Nakuha ko ang lahat ng ito. Tumalikod na si Penelope para umalis pagkasabi nito. Saktong pagkahawak niya sa door handle ay narinig niyang nagsalita si Jasper mula sa likuran. Maaari kang makipag-ugnayan sa akin kung kailangan mo ng tulong. Nanlamig ang katawan ni Penelope at sumilay sa mga mata niya ang saya. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng silid nang hindi lumilingon. Pagkabalik ni Wendy, aalis ka na ba? Nagtatakang tanong ni Wendy. Pilit na ngumiti si Penelope at sumagot, oo. Wala naman akong masyadong sasabihin. Good, Palam. Nagmamadaling umalis si Penelope at bumalik si Wendy upang makita si Jasper na may tame time na tingin sa kanyang mukha. Anong mali? Kakausap mo lang ng ex-lover mo saglit at mukha kang solemna. Huwag mong sabihing ipinanganak niya ang anak mo nang hindi mo alam, biro ni Wendy. Anong kalokohan iyon? Sinaman ng tingin ni Jasper si Wendy. Na-realize ko lang kung paano ko minamaliit kung gaano kasama ang mga kaaway ko. Hindi ko akalaing makakatulog ako ng matiwasay sa gabi kung hindi ko siya tuluyang maalis. Hindi inaasahan ni Jasper ang hakbang na ito mula kay Fabian. Natural na hindi niya tatanggapin muli si Penelope dahil hindi iyon makatotohanan. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Fabian tungkol doon, dahil namuhunan pa rin siya sa Penelope. Pinatunayan nito ang isang punto. Na handang gawin ni Fabian ang lahat para lang makaharap si Jasper, at malupit at kasuklam-suklam ang mga pamamaraan ng lalaki. Dahil sa isiping ito, nawalan ng gana si Jasper. Tumayo siya at sinabing, Wendy, balik muna tayo. Kailangan kong makipag-ugnayan sa mga tao sa Harbor City. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1328, Natural, hindi pipigilan ni Wendy si Jasper kung gusto niyang umuwi. Tumayo ang dalawa at tinawag ang server para bayaran ang bill bago sila lumabas ng restaurant. Noon,
Pinaandar na ni Julian ang sasakyan at naghihintay sa kanila. Pumasok silang dalawa sa loob at agad na nagsimulang tumungo ang Bentley patungo sa villa. Kasabay nito, ang isang taxi ay pinaandar din mula sa isang madilim na sulok at nagsimulang sumunod sa Bentley mula sa malayo. Sa taxi, mas mabilis. Sundin sila, huwag hayaan silang makatakas. Kawawa naman ang ekspresyon ni Calvin habang nakaupo sa passenger seat. Mukhang nag-aalangan ang taxi driver. Seryoso, Manong, Bentley iyon. Isang kotse na nagkakahalaga ng 2 hanggang 3 milyong summer dollars. I can't afford to offend someone with that car. Paano kung hindi natin gagawin ito at pumara ka na lang ng ibang taxi? Nagdilim ang ekspresyon ni Calvin. Hindi niya alam kung ano ang kasama ng isang Bentley. Ang alam niya ay hindi pa siya nakakita ng isang mamahaling sasakyan na tulad ng kay Jasper sa buong buhay niya. Nang mabalitaan niyang ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon, nabaliw si Calvin sa inggit. Jasper, ang B***starred na yan. To think na siya ay napakayaman ngunit itinago ang lahat ng pera sa kanyang sarili. Ang lalaki ay hindi man lang payag na bigyan siya ng ilang daang libo bago ito. Hindi siya maiiwan na mabulok sa kulungan kung nakuha niya ang pera noon. Naninikip sa galit ang dibdib ni Calvin nang maisip ito. Sa sakit ng puso, naglabas si Calvin ng $100 summer dollar na papel de bangko mula sa kanyang bulsa ng pantalon at mahinang sinabi, sumunod ka na lang sa kanila. Putulin mo ang kalokohan. Habang ayaw pa ng driver ay agad siyang natahimik nang makita ang daang summer dollars. Hindi nagtagal ay sinundan ng taxi ang Bentley palabas ng sentro ng lungsod. Ang Bentley ay isang maikling distansya mula sa villa ngayon. Sa tahimik na sasakyan, napatingin si Julian sa rearview mirror at nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na sumusunod sa kanila mula sa di kalayuan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Simula pa lang ay alam na niya ang sasakyang ito. Noong una ay naisip ni Julian na nagkataon na ang tao ay nagkataon na tinatahak nila ang parehong landas na katulad nila. Pagkatapos ng lahat, walang panuntunan na siya lamang ang pinapayagang dumaan sa rutang ito. Gayunpaman, sinadya din ni Julian na lumihis at, matapos mapagtantong sinusundan pa rin sila ng pamilyar na kotseng ito, kaagad na hindi ito nagkataon. Jasper, may sumusunod sa atin. Ipinaalam ni Julian kay Jasper ang sitwasyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper at sinabing, alamin natin kung sino iyon. Tumanggaw si Julian at umikot, pinaandar ang sasakyan sa isang maliit na eskinita. F***6, habulin mo sila, dali. Naiinip si Calvin nang makita niyang biglang lumiko ang Bentley, natatakot na baka mawala ito sa kanya. Ang layunin niya ngayong gabi ay malaman kung saan eksaktong nakatira si Jasper. Pagkatapos, tipunin niya sa kulungan ang mga naging kaibigan niya para turuan si Jasper ng malupit na leksyon. Buti pa sana kung nakakuha siya ng pera kay Jasper. Pakiramdam ni Calvin ay uminit ang kanyang katawan, lalo na nang maisip niya ang kaakit-akit na anyo at figure ni Wendy na nakita niya ngayon. Ito ay hindi patas na ang isang magandang babae ay magiging bulag upang manatili kay Jasper. Kung may pagkakataon siyang halikan ang ganoong kagandahan. Sumunod ka sa kanila dali. Inip na udyok ni Calvin. Walang ibang pagpipilian ang driver. In behalf of that $100 summer dollar banknote, tinapakan niya ang accelerator at sumunod. Nakita ko lang na huminto ang Bentley sa kalsada nang lumiko sila sa kanto. F***6, nalaman na tayo. Ang driver ay galit na galit at tahimik ding nanghihinayang. Mas mabuti kung hindi sila matuklasan ng mga taong nakabuntot sa kanila, ngunit ngayong nalaman na nila, nagsimula siyang magsisi sa kanyang kasakiman. Ito ay isang hanggal na desisyon na saktan ang ilang kakilakilabot na figure na kayang bayaran ang isang Bentley ng higit sa $100, novel drama. Anong gagawin natin? Sa sobrang galit ng driver, biglang sumulpot sa taxi ang isang matangkad, maganda ang tono, at walang ekspresyon. Banal na she***T. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1329. Parang multo, ang itsura ni Julian ang bumulaga sa taxi driver, dahilan para kusang iikot ang manibela. Tumili, humandar ang taxi at dumating sa isang emergency stop sa gitna ng kalye. Walang ekspresyong naglakad si Julian sa gilid ng sasakyan at binuksan ang pinto para hilahin palabas si Calvin. Sinong nagsabi sa iyong sundan mo kami?
Napahawak si Julian sa lalamunan ni Calvin at malamig na tanong. Pakiramdam ni Calvin ay parang nabara ang kanyang lalamunan habang nahihirapang huminga. Puno ng takot at gulat ang mga mata niya. Gusto niyang magpumiglas, ngunit iyon lang ang naging dahilan ng paghigpit ng kamay sa kanyang lalamunan. Sa huli, umikot ang mga mata ni Calvin habang nagpupumiglas na parang isda sa labas ng tubig. Hayaan mo siya, Jul. Isang boses ang umalangaw-ngaw, at agad na naramdaman ni Calvin ang pagluwag ng kamay sa kanyang lalamunan. Ang unang bagay na ginawa niya ay sinakop ang kanyang masakit na leeg at lumanghap ng sariwang hangin. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya kung gaano siya kaswerte dahil nakahinga siya ng maluwag. Nadismaya si Jasper, na kanina pa bumaba ng sasakyan, nang mapagtantong si Calvin pala ang palihim na sumusunod sa kanya. Akala niya ay mga tauhan ni Fabian. Bakit mo ako sinundan? Tanong ni Jasper kay Calvin. Napabuntong hininga si Calvin at tinignan si Jasper ng masama at pinagalitan, ikaw ba ang may-ari nitong kalye? Paano kung nagkataon lang na nandito ako, ha? Walang pakialam na hiling ni Jasper, sampelan mo siya, Jul. Itinaas ni Julian ang kamay para sampelan si Calvin sa mukha ng walang pag-aalinlangan. Kahit na kontrolado na ni Julian ang kanyang lakas at magan, na tinamaan ang lalaki, halos matanggal ng sampal ang isang layer ng balat ni Calvin. Sampal. Tinapik ni Calvin ang pisngi niya. Namanhid ang kalahati ng mukha niya. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Jasper at Julian sa sobrang sama ng loob. Tumanggo siya, how dare you hit me? Slap him again, mahinahong sabi ni Jasper. Sampal. Sinampal na naman siya, sa pagkakataong ito sa kabilang pisngi. Ang dalawang sampal ay naging dahilan ng pamumula at bagbog ng magkabilang pisngi ni Calvin, na nagmistulang ulo ng baboy. Ang dalawang sampal na ito ay humadlang din kay Calvin na magdulot ng karagdagang gulo. Hinawakan ng lalaki ang kanyang mukha ngunit hindi na sumigaw, mas piniling titigan si Jasper ng galit sa halip. Kaya mo na bang makipag-usap ng normal? Tanong ni Jasper. Walang sinabi si Calvin, ngunit ang galit at galit na naramdaman niya sa loob-loob niya ay gusto niyang lamunin ng buhay si Jasper. Nasa nakaraan na ang relasyon ko sa pamilya mo. Walang namamagitan sa atin, hindi ngayon, hindi kailanman. Ang nangyari ngayong gabi ay isang maliit na aral lamang, at umaasa ako na ito ay humadlang sa iyo sa hinaharap. Lumapit si Jasper kay Calvin at walang ekspresyon na sinabi. Alam mo kung gaano nakakakilabot ang ugali ko minsan. So, wag na tayo next time, understood? Kinilig si Calvin, novel drama. Ibinaba niya ang kanyang ulo at ikinulong ang kanyang mga kamao. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumigaw siya, naiintindihan. Napakagaling. Tumanggaw si Jasper at tumalikod na para umalis. Sinulyapan ni Julian si Calvin para maalala ang mukha ng lalaki bago ito tumalikod at umalis din. Hindi nagtagal ay humandar ang makina at umalis na ang Bentley. Samantala, ang taxi ay humaharurot din na parang takot na hayop. Iniwan si Calvin sa gitna ng kawalan. Naikuyom ni Calvin ang kanyang panga at tinitigan ang naglalaho na taillights ng Bentley na may dugong mga mata. Sa kahabag-habag at malademonyong dagandong, sumigaw siya, maghintay ka lang, Jasper. Huwag kang umarte ng sobrang proud. Papatayin kita balang araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1330. Matapos ang isang ikot ng nakakabaliw na hiyawan at pagbuga, si Calvin ay naupo sa gilid ng bangkita ng malungkot. Kahit anong ayaw niyang aminin, alam ni Calvin sa loob-loob niya na magkaiba sila ng katayuan ni Jasper. Siya ay nabibilang sa putikan habang si Jasper ay nabubuhay sa itaas ng kalangitan. Hindi niya kayang sirain si Jasper ng mag-isa. Sa makatuwid, kinailangan niyang gumamit ng mas espesyal na paraan. Pagkatapos ay naglabas si Calvin ng isang maliit na piraso ng papel mula sa pinakaloob na bulsa ng kanyang pantalon at tiningnan ang cursive phone number na nakasulat dito. Pagkalabas niya sa kulungan, napagtanto niya na nagawa ng kanyang kapatid na si Penelope na baguhin ang kanyang buhay at maging may-ari ng isang kumpanya. Kilalang-kilala ni Calvin ang kanyang kapatid. Maaaring maglaro siya ng mga baraha sa isang grupo ng mga babaeng may asawa at makipag-usap sa mga magulang tungkol sa mga bagay na pambahay. Ngunit si Penelope ay hindi nasangkapan upang magsimula ng isang kumpanya.
Sa malapit na pagmamasid ni Calvin, sa wakas ay nalaman niyang may kokontak si Penelope paminsan-minsan. Una nang inisip ni Calvin na ito ay isang bagong manliligaw na natagpuan ni Penelope, ngunit unti-unti niyang napagtanto na si Penelope ay natatakot sa kanya. Pagkatapos ng isang panahon ng pagmamasid, napagtanto ni Calvin na ang misteryosong lalaking ito ang dahilan kung bakit si Penelope ay may sariling kumpanyang pinamamahalaan. Ang kabilang partido ay nagbigay ng mga mapagkukunan, produkto, at mga channel sa pagbebenta, at ang kailangan lang gawin ng kanyang kapatid na babae ay maging may-ari ng kumpanya. Natuklasan din ni Calvin ang isang malaking sikreto. Tila hinihiling ng taong ito sa kanyang ate na makipag-ayos kay Jasper. So, hindi mo ako tutulungan habang inaapakan ako ni Jasper, ha, Pen? Ayos. Kung gayon, wala kayong karapatang sisihin akong dalawa sa pagiging malupit. Sabi ni Calvin sa sarili bago niya ay dial ang number na palihim niyang kinopya sa phone ni Penelope. Ilang sandali pa, nag-connect ang tawag. Walang sinabi. Mabigat ang paghinga ni Calvin nang hindi niya pinansin ang pananabik at sakit sa kanyang pisngi para sabihin, ako ang kapatid ni Penelope. Sa wakas ay sumagot ang nasa kabilang linya. Hindi mangangahas si Penelope na ibigay sa iyo ang contact number ko. Paano mo ako nahanap? Humalaklak si Calvin at sinabing, wala kang kinalaman iyan. Sinasabi ko lang sa iyo na ang aking kapatid ay hindi kailanman natupad ang alinman sa iyong mga utos. Hindi man lang siya naglakas loob na harapin si Jasper. Natahimik sandali ang kabilang dulo ng linya bago niya sinabing walang pakialam, at ano ang kinalaman mo niyan? Siyempre naman, panipi. Biglang tumaas ang boses ni Calvin, ang kanyang aura ay namuo sa sama ng loob at kawalang puso. Gagawin ko ang mga bagay na kinatatakutan niya. At tiyak na gagawin ko ito ng mas mahusay kaysa sa kanyang makakaya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumagot ang nasa kabilang dulo, interesting. Plano ko noong una na tanggalin ka, pero kung ganito ka ka-confident, baka handa lang akong bigyan ka ng pagkakataon. Tuwang-tuwa si Calvin. Hindi kita bibigwin. Pagkabalik ka agad sa villa, natural na walang ideya si Jasper sa nangyari pagkatapos niyang umalis. Saganang kanya, kung sumuko man si Calvin o sinubukang maghayganti sa kinabukasan ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Kung mas mataas ang kanyang katayuan at mas malaki ang kanyang kayamanan, mas maraming tao ang mapupuot sa kanya. Walang oras si Jasper para gumawa ng anuman kung maglalaan siya ng pagsisikap at oras sa pakikitungo sa mga hamak na tao tulad ni Calvin sa buong araw. Ang kanyang tunay na mga kaaway ay mga taong katulad ni Fabian. Noon lang, nakakonekta rin ang kanyang video call sa pamilyang Lo. Hello, Tito Lo, kamusta ka? Nakangiting sabi ni Jasper kay Zachary sa monitor habang nakaupo sa study. Kinawayan siya ni Zachary at humigop ng tiyaan ng tamad bago niya sinabing, you don't contact me unless there's something you need. Sige na, ano ito? Tumawa ng malakas si Jasper. Kung isasaalang-alang ang kanyang relasyon sa pamilya Lo, hindi na kailangan ng napakaraming hindi kinakailangang kasiyahan, kaya dumiretso siya sa puntong, Tito Lo, natatandaan mo pa ba noong sinabi kong papakitaan kita ng pagkakataong kumita ng malaking halaga? Maging si Jasper, o ang pamilya ng Lo, ang personal na interes ay palaging ang pinakamatibay na bono sa isang relasyon. Lubos na hinangaan ng pamilya Lo si Jasper at tinutulungan siya nitong mga panahon na ito. Sa tuwing magtatanong si Jasper, lagi siyang tinutulungan ng mga ito nang walang pagpipigil. Gayunpaman, kinailangan silang bayaran ni Jasper sa huli para sa kanilang tulong. Sa simula pa lang, lubos na inamin ni Zachary at Old Master Lo ang mga kakayahan ni Jasper. Sa ganitong paraan, ang kanilang tulong ay maaaring maunawaan bilang isang paraan ng pamumuhunan sa kanya. Ito ay totoo lalo na pagkatapos ng krisis sa stock ng Harbor City kung saan nakita ng pamilya Lo at ng buong Harbor City ang mga kakayahan ni Jasper. Dahil dito, mas naging malapit ang relasyon nila. Ngayon na sa wakas ang oras para suklian ni Jasper ang kanilang kabaitan. Siyempre ginagawa ko. Nagliwanag ang mga mata ni Zachary sa interes at inilagay niya ang tasa sa kanyang mga kamay pababa. Bakit? Dumating na ba ang pagkakataon? Napabuntong hininga si Jasper bilang pagsang-ayon at ipinaalam sa kanya na sa 2 buwang ito, ang bull market na ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paghina, at magkakaroon ng malaking pullback.
Nakuha din ng aming pangkat ng analyst ang sinabi mo noon pa man, ngunit ito ay isang teknikal na pag-urong sa palagay mo ba ay may malaking pagkakataon dito. Bahagyang kumunot ang noo ni Zachary at naguguluhang tanong. Ngumiti si Jasper. Walang sino man ang mag-aasam na mangyayari ang nakapanlulumo na pangyayari sa 9/11 sa ganoong oras. Gagawin nitong isang nakakatakot na pabagsak ang teknikal na pullback na ito sa merkado. Gayunpaman, hindi iyon sinabi ni Jasper sa kanya. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, Jasper, pero kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Kung mali ang pagbasa natin sa direksyon at kalakaran at maglalagay tayo ng higit sa $1 bilyong summer dollars, hindi lang tayo mawawalan ng pera kung may magkamali. Ngunit magagalit din tayo sa mga kapitalista ng Wall Street. Higit sa $1 bilyon. Tumawa si Jasper at nagpatuloy sa sasabihin na ikinagulat ni Zachary. Uncle Lo, ang pondo ko lang ay 9 billion na at nakipag-ugnayan pa ako sa Little Prince at Lord Alvarado. Tayong tatlo ay magkakasamang magkakahalaga ng pondo na hindi bababa sa 20 bilyon, novel drama. Sobra, si Zachary ay isang makaranasang tao, ngunit siya ay natulala pa rin sa kanyang narinig. Kilala mo ako, Tio Lo. Hindi ako gagawa ng ganoong kalaking hakbang kung hindi ako sigurado. Nagsalubong ang mga kilay ni Zachary, at 3 kulubat na linya ang lumitaw sa pagitan nila. Mas marami siyang dapat isaalang-alang kaysa kay Jasper. Sabihin mo sa akin, Jasper, gaano ka katiyak dito? Malakas ang pagpindot namin sa kung ano ang mahalagang art area ng Wall Street, ang sentro ng pandaigdigang ekonomiya. Napakaraming mayayamang kapitalista doon. Hindi tayo tugma sa pera at kakayahan nila. Kung mabibigo tayo, posibleng bumagsak ang buong pamilya ng Lo. Ngumiti si Jasper at sumagot ng nagniningas na tingin. Ang mga kapitalistang kanluranin ay kumikita ng pera sa mga tao sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. Ang kanilang mga ugat ay tiyak na napakalalim at hindi maabot. Hindi ko rin naman pinaplano na gamitin ang pagkakataong ito para gumawa ng kahit ano sa kanila. Pero sigurado akong kaya ko silang pahirapan ng konti. 70% akong sigurado sa aking tagumpay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1331. Kalmado ang tono ni Jasper, ngunit puno ng kumpiyansa. Seryoso ang ekspresyon ni Zachary. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nagtanong si Zachary, magkano ang kailangan mong pondo mula sa pamilya ng Lo? Hindi bababa sa 5 bilyon, ngunit walang pinakamataas na limitasyon. Ang sagot ni Jasper ay muling tumalon ang noo ni Zachary. Ayon sa sinabi ni Jasper noon tungkol sa kabuoang 20 bilyon kasama ni Lord Alvarado at ng maliit na prinsipe, ang isa pang 5 bilyon ay nangangahulugan na magkakaroon si Jasper ng 25 bilyon na gagamitin. 25 bilyon noong 2001. Sapat na iyon para manalo sa isang digmaang pang-ekonomiya ng isang atrasadong bansa. Kahit na sa hinaharap, kapag ang mga kumpanya sa internet ay magkakaroon ng mga valuation ng 10 at 100 bilyon, ang mga tao lamang na tunay na nagtrabaho sa industriya ang nakakaalam na ang mga pagsusuri sa merkado ay higit na pinalaki kaysa sa nararapat. Ang halaga sa merkado na ito ay isang numero lamang para manloko sa mga retail investor ng kanilang pera. Hindi banggitin na ang 25 bilyon na ito ngayon ay pisikal na pera. Walang mga kumpanya o tao sa mundo ngayon na maaaring kumuha ng ganoong kalaking halaga. Maaari kitang bigyan ng 7 bilyon. Naikuyom ni Zachary ang kanyang pangahabang kumikinang ang kanyang mga mata na may matinding kislap. Maaaring umunlad ang ekonomiya ng Harbor City, ngunit nagpakita na ito ng mga palatandaan ng paghina. Para sa walang ibang dahilan kundi ang katotohanan na ang Harbor City ay masyadong maliit at wala ng mga mapagkukunan upang magpatuloy sa pag-unlad. Ito rin ang dahilan kung bakit ang 4 na pinakamayayamang pamilya, na pinamumunuan ng pamilya ng Lo, ay nagpaplano na higit pang umunlad sa mainlands. Ito ay kahit na ang pinakakilalang mga pamilya ay matagal nang pinag-iba-iba ang kanilang mga pamumuhunan sa mga lugar tulad ng Southeast Terra at ang Golden Peninsula. Gayunpaman, ang Harbor City ay naroon pa rin ang kanilang pinakamahalagang pinagmulan, at sa sandaling mawala ang Harbor City ng lahat ng potensyal para sa pag-unlad sa hinaharap, ang pamilya ng Lo ay magsisimulang patungo sa isang pababang kalakaran. Nagkaroon na ng mga palatandaan ng limitadong potensyal. Sa harap ng ganitong pagkakataon, pinili ni Zachary na ipagsapalaran ito at magtiwala kay Jasper.
Ang 7 bilyong halaga ng cash na ito ay ang pinakamataas na halaga na maaaring kunin ng pamilya Lo nang hindi naaapektuhan ang pang-araw-araw na operasyon ng kanilang mga ari-arian. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ng Batas ay hindi pa nakakabangon mula sa pagbagsak ng krisis sa stock. Kung hindi tinulungan ni Jasper ang pamilya Lo na kumita ng malaking halaga mula sa pagsabog ng dot-com bubble noon, maaaring hindi man lang makalabas ng 7 bilyon ang pamilya Lo. Gayunpaman, sa pagtingin sa mas malaking larawan, kahit na nabigo si Jasper sa pagkakataong ito, ang pamilya ng Lo ay mayroon pa ring mga ugat upang bumalik. Tito Lo, atin na ang tagumpay. Sincere na sabi ni Jasper kay Zachary. Ang pamilya ng Lo ay may kabuuang asset na halos 100 bilyon, ngunit naunawaan ni Jasper na ang kabuuang asset at likido ay magkaibang bagay. Tulad ng kung paano hindi ibebenta ni Jasper ang JW Company para mang-alap ng mga pondo, hindi tatanggapin ng Lo family ang kanilang mga pangunahing ari-arian, novel drama. Ang 7 bilyong ito ay nalampasan na ang inaasahan ni Jasper. Ito ay pagtitiwala na kahit ang mga ordinaryong miyembro ng pamilya ay hindi maaaring magbigay sa isa't isa, lalo na si Jasper at ang pamilya ng Lo, naganap na walang kaugnayan. Ngumiti ng mapagbigay si Zachary at sinabing, pinagkakatiwalaan kita. Kung sa tingin mo ay magagawa mo ito, wala akong dahilan para hindi gamitin ang pagkakataong ito. Tito Lo, may isa pa. Ipinagpatuloy ni Jasper na sabihin kay Zachary ang tungkol sa kontrol ni Fabian kay Penelope. Mas detalyado at mas malalim ang setup ni Fabian kaysa sa inaakala ko. Hindi ko alam kung ilang backup plan ang hinihintay niya sa dilim. Muling naging solemn na si Zachary nang marinig niya ito at nagtanong, kailangan mo bang lumabas ang pamilya ng Lo? Umiling si Jasper at sumagot, hindi stable ang sitwasyon sa Harbor City ngayon. Kahit na ang pamilyang Atticus ay hindi bahagi ng 4 na pinakamayayamang pamilya, hindi ito mas mahina kaysa sa 4. Malapit na kaming gumawa ng isang malaking bagay at hindi matalino na isali ang buong pamilya sa ganoong oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1332. Nang marinig si Jasper, tumango si Zachary bilang pagsang-ayon at sumagot, mas naging mature ka na ngayon, Jasper. Ang 4 na pinakamayayamang pamilya sa Harbor City ay malalim na magkakaugnay, at kadalasan, ang kanilang relasyon ay hindi kasing simple ng mga kaibigan o kaaway lamang. Bagamat ang pamilyang Atticus ay hindi kabilang sa 4 na pinakamayamang pamilya, ito ay may hawak na kakaibang posisyon. Tulad ng sinabi ni Jasper, ang pamilyang Atticus ay hindi mas mahina kaysa alinman sa 4 na pinakamayayamang pamilya. Sa katotohanan, ang katotohanan na ang pamilya Atticus ay hindi isa sa 4 na ginawang mas maginhawa para sa kanila na magsagawa ng kanilang mga operasyon. Kunin ang krisis sa stock dati, halimbawa, nang tumama ng husto ang ekonomiya ng Harbor City, inilagay ng mga mamamayan at ng Harbor Government ang lahat ng kanilang pag-asa sa 4 na pinakamayayamang pamilya. Hindi nila masyadong inaasahan ang pamilya Atticus. Pagdating kay Fabian, anumang gawin sa kanya ng pamilya Lo ay mauunawaan bilang isang hakbang laban sa buong pamilya Atticus. Ang pamilyang Atticus ay hindi rin madaling kalaban, at maaaring hindi sila sumuko sa pamilya ng Batas. Ang pamilya Lo, syempre, ay hindi natatakot sa pamilyang Atticus, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ng Harbor City ay isang gulo, at ang buong pamilya ng Atticus ay maaaring matrigger ng isang maliit na paglipat. Dahil ang sitwasyon ay hindi pa perpekto, mas mabuting huwag nang gumawa ng higit pang mga isyu. Ito ang palaging dahilan ng pamilya ng Batas. Kung tungkol kay Jasper, mahalagang kilalanin na ang pamilya ng Lo at ang kanyang sarili ay magkaibang entidad. Isa itong personal na isyu sa pagitan nila ni Fabian, at kitang-kita sa setup ng lalaki na sinadya niyang patayin si Jasper. Sa pag-iisip na ito, maliban kung ganap na sirain ng pamilya Lo si Fabian, hindi siya susuko sa pag-atake kay Jasper. Kung hindi magplano si Fabian laban sa kanya ng lantaran sa kabila ng pag-alam sa relasyon ni Jasper sa mga batas. Not to mention that Fabian was also the Atticus family's heir, and unless the Lo family are ready to fight the Atticus family to death, hindi nila tuluyang sisirain si Fabian. Tito Lo, kailangan ko lang bantayan mong mabuti si Fabian. Lalo na ang paglilipat ng personal na pondo ng pamilya Atticus o Fabian, sabi ni Jasper.
Bahagyang kumunot ang noo ni Zachary at nagtanong, nag-aalala ka na baka makita ni Fabian ang plano mo? Malamang nagawa na niya. Napabuntong hininga si Jasper sa loob. Nang malaman niyang may pumupuntirya sa kanya sa mga stock market ng Estados Unidos, ang unang hula ni Jasper ay si Fabian. Ang lalaki ay may motibo at kakayahan, novel drama. Tiyak na si Fabian ang pinakamahirap na kalaban na nakatagpo ni Jasper. Ito ay alinman sa Fabian o isang kapitalista mula sa Wall Street, ngunit ang huli ay hindi masyadong malamang. Ang nag-iisang Wall Street capitalist na si Jasper ay nakipag-cross sa landas ay ang quantum funds, ngunit dapat silang maging abala sa pagkakakitaan ng mga retail investor sa European financial market. Hindi nila siya kayang bantayan sa lahat ng oras. Kaya naman, mas naniwala si Jasper na si Fabian ang nasa likod nito. Isang pag-iingat lang, sagot ni Jasper. Masyadong malayo ang Harbor City para magawa ko ang anumang bagay, lalo na kung ito ay isang bagay na kasing pino ng paglilipat ng mga pondo. Kung wala ang tulong mo, Uncle Lo, walang paraan na mababantayan ko si Fabian. Kaya, kailangan kong humingi ng tulong sa iyo sa napakahalagang bagay na ito, Uncle Lo. Mataimtim na tumango si Zachary at sumagot, sige. Nasa iyo ang aking salita. Kukontaken kita kaagad kung may balita ako. Sumagot si Jasper ng maluwag, makakatiyak ako sa iyong pangako, Tio Lo. Sana kasama ko rin si Henry sa pangyayaring ito. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipaalam sa kanya ang mga panganib ng isang labanan na kinasasangkutan ng malaking halaga ng kapital. Suhestyon ni Jasper na ikinatawa ni Zachary ng malakas. Sa loob ng pamilya, si Henry, na dati nang tumanggi sa anumang anyo ng negosyo, ay ang bagay na higit na nag-aalala sa kanya. Gayunpaman, napanood ni Zachary kung paano nag-mature ang kanyang anak mula nang maging kaibigan niya si Jasper. Labis din siyang humanga sa pagpupumilit ng matandang master na manatili si Henry sa tabi ni Jasper simula pa noong una. Kaya naman, tuwang-tuwa si Zachary nang marinig ang mungkahing ito. Ipapaalas ko siya bukas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1333. Pero tandaan na bantayan mo siya sa pagkakataong ito. Huwag siyang magpakatanga sa mga walang kwentang kaibigan niya. Muntik na siyang masangkot sa isang pagpatay noong nakaraan at hindi iyon maliit na isyu. Makapangyarihan ang pamilya ng batas, at iyon ang dahilan kung bakit napakahigpit namin kung sino ang magtatagumpay sa negosyo ng pamilya. Sa sandaling masira ang kanyang record sa paratang tulad niyan, ito ay magiging isang malaking hit sa kanya at sa pamilya ng Lo. Tumango si Jasper at sumagot, alam ko na ang gagawin. Tama, at si Uncle Lo. Kung maaari, marahil ay maaari mong ilabas ang balita tungkol dito sa dalawa sa iba pang apat na pinakamayayamang pamilya, hindi kasama ang pamilya ni Wallace Langdon. Gusto mo sumali sila? Wala pa sa isip ko ang mga ganoong plano, pero gaya nga ng sinabi ko. Ito ay pag-iingat lamang. Sige, yayayain ko silang lumabas para mag-tea. Pagkatapos ng ilan pang idol exchange, natapos ang video call dahil may iba pang negosyong dapat asikasuhin si Zachary. Habang nagsimulang magplano si Jasper sa mainlands, ang kanyang mga operasyon laban sa trend ng merkado sa merkado ng pananalapi ng Estados Unidos sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng ilang puwersa, lalo na dahil sa kanyang astronomical na halaga ng mga pondo. Ang Subdescents ay maaaring ang pinakamasipag at pinakamatalino na tao, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi nila mapapansin ang kapangyarihan ng kanlurang mundo. Pagkatapos ng lahat, ang kanluran ang naging tunay na pinuno ng mundo sa nakalipas na ilang siglo. Pinamunuan ng kanluran ang mundo halos lahat ng aspeto, maging sa modernong ekonomiya, pananalapi, pamahalaan, at sandatahang lakas. Ang napuno ng dugong pagdurusa ng mga lahi ni Summer isang siglo na ang nakakaraan ay isang aral sa kanila na huwag maliitin ang mga lalaking ito na may blonde na buhok at asol na mata. Mr. Rogers, ayon sa ulat ng pagsusuri, nagsimulang gumana ang Jasper laban sa trend ng merkado 11 araw na ang nakakaraan. Una niyang ibinenta ang karamihan ng mga stock sa ilalim ng kanyang pangalan at nakakuha ng hindi bababa sa $200 milyong. Pagkatapos, tinipon niya ang kanyang mga pondo mula sa mainland Summerland at nagsimulang i-short sell ang Dow Jones Index habang bumibili ng gold futures. Sa sandaling ito, mayroon siyang kabuuang posisyon na nagkakahalaga ng $530 milyong.
Bilang pinuno ng think tank ng Quantum Funds, si Vincent ay nagkaroon ng scholarly air tungkol sa kanya. Ang matikas na Ginoo ay may isang pares ng gold-rimmed glasses na nakapatong sa kanyang ilong at mukha siyang isang propesor sa unibersidad. Ang lalaki ay nagsalita ng mahinahon at sa isang normal na bilis, ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw at ang kanyang malumanay na boses ay parang palakaibigan. Nakaupo sa likod ng mesa sa opisina, walang ekspresyon na tiningnan ni Rogers ang ulat ng pagsusuri sa kanyang kamay. Vincent, sabihin mo sa akin. Ano sa tingin mo ang intensyon ni Jasper? Tanong ni Rogers. Mahinahong sagot ni Vincent, wala pa kaming sapat na material at data para i-profile siya o lohikal na mahulaan kung ano ang kanyang gagawin. Ibinaba ni Rogers ang ulat at tumayo para kumuha ng bote ng red wine mula sa wine cabinet sa kanyang opisina. Binuhusan niya muna ng baso si Vincent bago niya sinabing, "My old friend. Kalimutan ang data, bakit sa tingin mo? Si Jasper ba ang gumagawa nito?" Humigop si Vincent ng red wine at nagkibit-balikat na sumagot, baka nababaliw siya. Ang Dow Jones Index ay maaaring mag-oscillating, ngunit ang sino mang may higit sa 6 na buwan na karanasan sa pamumuhunan ay maaaring sabihin na ito ay isang teknikal na pullback lamang ng merkado. Ito lamang ang isang bagay na ang aming quantum funds pati na rin ang iba pang mga kumpanya sa pananalapi sa Wall Street ay nakarating sa isang pinagkasunduan. Ngunit batay sa kasalukuyang mga operasyon ni Jasper, masasabi natin na sa palagay niya ay malapit nang mangyari ang isang krisis sa stock at gusto niyang kumita mula sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Tumawa si Rogers at sumagot, imposible iyon maliban kung biglang may digmaan sa mga bakuran ng Estados Unidos, at natalo ang Estados Unidos. Bilang presidente ng Quantum Funds at isa sa mga pangunahing puwersang pinansyal ng Wall Street, may mga kwalifikasyon si Rogers na magsabi ng ganoon. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin, Vincent? Sinulyapan ni Vincent si Rogers at sumagot, maaaring ang Jasper Lane na ito mula sa Summerland ay nakamit ang pambihirang tagumpay ayon sa ating katalinuhan, ngunit wala pa rin siyang kabuluhan kung ikukumpara sa Quantum Funds, lalo na ang sapat na lakas upang labanan ang Wall Street. Walang entity sa Summerland na may sapat na kapangyarihan upang hamanin ang kabisera ng Wall Street. Kaya sa tingin ko wala tayong dapat gawin. Umiling si Rogers at sumagot, hindi, Vincent. Nakalaban ko si Jasper noon, at siya, ang pakiramdam na ibinibigay niya sa akin ay hindi namin mababawasan ang isang kalaban na katulad niya. Ang mga salita ni Rogers ay naging sanhi ng isang bagay na sa wakas ay kumikislap sa magiliw na ekspresyon ni Vincent. Ang isa ay ang presidente ng Quantum Funds at ang isa ay ang pinuno ng think tank ng pondo. Mahigit isang dekada nang magkatrabaho ang dalawa, kaya pamilyar na pamilyar sila sa karakter ng isa. Ito rin ang dahilan kung bakit labis na nabigla si Vincent sa mataas na pagpapahalaga ni Rogers kay Jasper. Sa pagkakaalam ko, ito ang pinakamataas na papuri na naibigay mo sa isang kabataan. Kahit si Winston Bennett ay humahanga sa kanya, kaya natural lang na hindi ko siya minamaliit. Tinapik ni Rogers ang balikat ni Vincent. Ang dati kong kaibigan, may kasabihan sa Summerland na huwag palampasin ang kabataan dahil sa kanilang kawalan ng karanasan. Ang pangungusap na ito ay nagtuturo sa iyo na huwag maliitin ang isang kalaban dahil lang sa bata pa sila at hindi kasing kapangyarihan mo. Dahil isang araw sa hinaharap, maaaring siya ay maging isang taong lubhang kakilakilabot. Kaya, bilang pinuno ng think tank ng Quantum Funds, kailangan kong bigyan mo ako ng mas komprehensibong pagsusuri at kontra mongkahi. Ibinaba ni Vincent ang baso at tumayo para sabihin, kailangan ko ng karagdagang impormasyon at kaalaman tungkol sa kanya. Bibigyan kita ng buong awtoridad. 3 araw. Okay. Ang isang katulad na sitwasyon ay nangyayari din sa mga bangko ng pamumuhunan na Lehman, pati na rin sa Colossal Investments. Ang sitwasyon sa Lehman ay katulad ng sa Quantum Funds. Habang iba ang reaksyon ng Colossal Investments dahil sa partnership nila ni Jasper, novel drama. Sa Colossal Investments Terre Regional Branch Headquarters, Harbor City. Nag-cross-leg si Celine kung saan siya nakaupo sa upuan sa conference room. Sa harap niya ay isang malaking electronic display, na nahahati sa 6 na bahagi na may video feed na naglalaro sa bawat isa sa kanila. Ito ay isang managerial meeting ng Colossal Investments, headquarters at ng malalaking regional branches sa buong mundo. Walang tanong,
Ito ay isang napakataas na profile na komperensya ng video. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Celine ang kanyang opinyon sa Pangulo. President Paulson, sa tingin ko ang mga senior executive ng investment bank ay labis na nagre-react sa mga aksyon ni Jasper. Sa unang pangungusap ni Celine, bahagyang kumunat ang noo ni Paulson, ang presidente ng Colossal Investments. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1334, Miss Maynard, kailangan mong maunawaan na ang mga aksyon ni Jasper ay nakakuha na ng atensyon ng isang bahagi ng mga financial company ng Wall Street. Ang kanyang mataas na panganib na operasyon laban sa trend ng merkado ay nangangailangan ng investment bank na muling suriin ang aming pakikipagtulungan sa kanya. Kalmado ngunit malakas ang boses ni Paulson. Hindi naman sa naapektuhan si Celine. Paumanhin sa aking katapangan, Pangulong Paulson, ngunit hindi kasama ang aming paglahok sa listahan ni Sena, mayroon bang iba pang mahalagang pakikipagsosyo ang investment bank kay Jasper? Natahimik si Paulson. Ang iba pang mga presidente ng iba pang mga pangunahing rehiyon sa buong mundo ay nahulog din sa malalim na pag-iisip. Sa pagkakaalam ko, wala. Ipinagkatiwala lamang ni Jasper sa investment bank na pamahalaan ang isang bahagi ng kanyang portfolio. Ang mahinang pangungutya at pang-aalipusta ay sumalubong sa mga katanji tanging katangian ni Celine. So ano ang kinalaman ng mga aksyon ni Jasper sa investment bank? O baka dapat kong i-rephrase ang sarili ko, makokontrol ba ng investment bank si Jasper? Hindi nasisiyahang sumagot si Paulson, please watch your choice of words, Miss Maynard. Nasa video conference ka na ngayon na kinasasangkutan ng mga presidente ng malalaking sangay ng Colossal Investments mula sa buong mundo. Lahat ng sinasabi at ginagawa mo ay naka-record. Ako ay mananagot para sa aking pag-uugali, Pangulong Paulson. Mariing sagot ni Celine. Pero pinaninindigan ko ang sinabi ko. Pananagutan ni Jasper ang sarili niyang mga aksyon, isa lang siya sa maraming customer namin. At the same time, isa rin ang investment bank sa maraming opsyon na mapipili ni Jasper. Walang nagbubuklod na relasyon, kami ay customer at service provider. Maaaring piliin ng investment bank na huwag tumulong sa oras ng pangangailangan, at hindi rin kailangang magdagdag ng asin sa kanyang mga sugat. Dahil sa lahat ng ito, lubos akong hindi sumasang-ayon sa muling pagsusuri ng aming pakikipagtulungan kay Jasper. Tahimik na tiningnan ni Paulson si Celine, na para bang ang tingin nito ay maaaring tumawid sa kalahati ng globo at mahulog sa kanya, novel drama. Sige, isasaalang-alang ng headquarters ang iyong opinyon. Sinabi ko na ang bahagi ko, mahinahong sabi ni Celine. Makalipas ang isang oras, natapos ang conference. Ang unang ginawa ni Celine pagbalik niya sa opisina niya ay ang tawagan si Jasper. Anong ginagawa mo lately? Napangiti si Jasper nang marinig ang tanong ni Celine at sumagot, let me guess, pinahirapan ka ng superiors mo. Maganda ang pag-angat ng sulok ng labi ni Celine. Wala talaga akong may tatago sa iyo. Ngunit walang paraan na maaari mong itago ang iyong mga aksyon mula sa Wall Street o sa investment bank, ito ay hindi makatotohanan. Sinenyasan ni Jasper ang kanyang subordinate, na nakaupo at nag-uulat ng ilang impormasyon sa kanyang harapan, na umalis sa opisina bago siya ngumiti at sumagot, hindi ko sinasadyang itago ito sa sinuman. Bumantong hininga si Celine at nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nasa isip mo? Namumuhunan ako. Sa tingin ko ay bababa ang ekonomiya ng Estados Unidos, kaya nag-aayos ako ng mga bagay para kumita ng kaunti. Anong masama dun? Mahinahong tanong ni Jasper. Kahit na ang isang idiot ay maaaring sabihin na ang kasalukuyang pagbaba sa United States stock market ay isang teknikal na pullback. Ang ratio ay hindi anumang bagay na mahalaga at nawalan ka ng hindi bababa sa $100 milyong nitong mga nakaraang araw. Lahat ay nagtataka kung ano ang sinusubukan mong gawin. Naiinis na sabi ni Celine nang marinig ang perfunctory na sagot ni Jasper. Hinaplos ni Jasper ang kanyang templo at sumagot, may sarili akong dahilan. Lubos na nalilito ang mga senior executive ng investment bank at maaaring sinusuri ng aming think tank ang bawat galaw mo habang nagsasalita kami susubukan nilang hanapin ang iyong tunay na intensyon, sabi ni Celine sa kanya. Mapaglarong sagot ni Jasper, since when I got so influential?
Ito ay isang maliit na halaga lamang ng mga pondo at ang Colossal Investments ay nakikipag-ugnayan na sa kanilang think tank para pag-aralan ako. Jasper, maaaring hindi mo ito alam, ngunit mayroon ka ng reputasyon pagkatapos ng labanan sa Harbor Stocks. Maraming tao ang may impormasyon sa iyong landas patungo sa kayamanan, at alam nila na sinimulan mo ang iyong negosyo sa mga pamilihan sa pananalapi. Kaya ang iyong mga hindi regular na operasyon ngayon ay nakakaakit ng atensyon ng maraming tao. Pagkatapos ay huminto sandali si Celine bago nagpatuloy, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, ngunit maniwala ka sa akin kapag sinabi kong napakahirap para sa iyo na kumita mula sa stock market ng Estados Unidos. Lagi nang kumikita ang mga kapitalista ng Estados Unidos sa ibang tao, maging ang Plaza Accord sa Sunrise Land o ang pagkubkob sa European Union. Sa ngayon, walang sino man ang maaaring hamanin ang ganap na awtoridad ng Wall Street sa sistema ng pananalapi. Dahil ang mga taong ito ang nagtatag at gumagawa ng panuntunan ng modernong sistema ng pananalapi. Iyan ang iniisip ng maraming tao. Hindi pinabulaanan ni Jasper si Celine. Ito ang naisip ng lahat sa buong mundo, kabilang ang mga tao mula sa Estados Unidos. Ang pagmamataas at pakiramdam ng pagiging superior ng US citizen ang pangunahing dahilan ng subprime crisis noong 2008. Sa panahong iyon, babagsak ang makapangyarihang Lehman Investments, habang ang hindi mabilang na mga negosyong pinansyal na may iba't ibang laki ay gumuhos sa tabi nito. Ito ay sinamahan ng pagkawala ng trilyong US dollars. Sa memorya at karanasan sa susunod na 20 taon, alam ni Jasper na habang ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay makapangyarihan, hindi sila hindi mahahawakan. Huwag kang mag-alala, walang paraan na ipagsapalaran kung gumawa ng astronomical na pagkakamali at gumawa ng isang bagay na hindi makatwiran. Alam ko ang aking mga limitasyon at kung ano ang magagawa ko o hindi ko magagawa. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Celine nang marinig niya ito. Ngunit kung maaari, inaasahan kong magagamit mo ang iyong mga kontak at tulungan akong bantayan ang mga paggalaw sa Wall Street, sabi ni Jasper. Sumimangot si Celine at sumagot, hindi ako sapat na makapangyarihan para bantayan ang mas mayayamang kapitalista sa Wall Street. Ngumiti si Jasper at sinabing, I treat kita sa dinner next time. Huwag mong isipin na dahil lang sa lumaki ako sa ibang bansa ay hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Ang mga salitang I treat kita sa hapunan sa susunod, sa ibang araw, isang araw, ibig sabihin hindi na kita makikita. Tumawa ng malakas si Jasper nang marinig si Celine. Sige, alam ko kung ano ang iniisip mo, pero hindi ko talaga maipaliwanag sa iyo ang mga detalye. Bigyan mo lang ako ng oras at mauunawaan mo ang ginagawa ko nang hindi ko na kailangan pang ipaliwanag, sabi ni Jasper. Natahimik sandali si Celine bago siya bumulong, sa tingin mo ba ay sasabak sa digmaan ang Estados Unidos? Maliban sa digmaan, walang anumang maaaring magresulta sa biglang pagbagsak ng ekonomiya ng Estados Unidos. Pero hindi pwede yon. Ang mga sistema ng Estados Unidos ay nagpasya na ang kapital ay maaaring makaapekto sa kalooban ng bansa. Pagbabaluwala sa iba pang mga titans sa Wall Street, ang Colossal Investment lamang ay may malaking impluwensya sa kabuuan ng Kongreso. Walang paraan na hindi natin malalaman kung ang isang bagay na tulad ng digmaan ay malapit ng sumiklab. Mahiwagang sagot ni Jasper, walang paraan na mahuhulaan ko ang digmaan. Iniisip ko lang na ang United States stock market ay nasa isang malaking pagbabago sa lalong madaling panahon. Nagalit si Celine nang malaman niyang hindi niya masabi si Jasper tungkol sa mga plano nito at sumagot, sige. Titigil na ako sa pag-aaksaya ng oras ko habang inilalagay mo ang iyong misteryosong katauhan, ngunit dapat ay maraming tao sa Wall Street ang naghihintay na panoorin kang magpakatanga sa iyong sarili. Ang iyong medyo sikat na titulo bilang summer genius ay maaaring maging katawa-tawa. Gawin kung ano ang pinaniniwalaan mong higit na makakabuti sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1335. Matapos tapusin ang tawag kay Celine, sunod na tinawagan ni Jasper si Jake. Hindi para sa anumang bagay kundi ang sabihin sa kanya na patuloy na magbukas ng mga posisyon ng walang pag-aalinlangan. Ang $9 bilyong summer dollars na naipon ni Jasper kahapon ay na-convert sa $1.1 bilyong US dollars na inilipat niya kay Jake. Agad na nagsimulang magbukas ng mas maraming posisyon si Jake matapos siyang utusan ni Jasper. Ang Wall Street,
na malapit nang sinusubaybayan ang mga pondo ni Jasper, ay agad na nahuli dito. Nataranta ang lahat. Nabaliw ba talaga si Jasper? Hindi maiwasan ng lahat na isipin ito, novel drama. Ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong kalmado, at pagkatapos ng pinakabagong teknikal na pullback natapos, ang merkado ay nagsimulang lumago muli. Ang pagtaas ng bawat punto sa index ay nangangahulugan na nawalan si Jasper ng $100,000. Kahit isang bundok ng ginto ay hindi makatagal ng 2 araw sa paraan ng pagkawala ng pera. Mukhang ang maalamat na summer genius ay nabulag ng tagumpay at papuri. May nakaupo sa kanilang opisina sa Wall Street at umiling habang nagbubuntong hininga habang nakatitig sa patuloy na umaakyat na trendline ng merkado. Nagtataka talaga ako kung sino ang nagbigay sa kanya ng labis na kumpiyansa upang isipin na maaari niyang hamanin ang sistema ng pananalapi ng Estados Unidos sa kanyang sarili. May uminom ng champagne at nagsimulang kutsain siya. Ang pagkabigla sa simula pa lang ay nauwi sa pagkalito. Samantala, ipinagpatuloy ni Jasper ang pagwawalang bahala sa mga kadudad-dad ang tingin ng lahat sa buong mundo habang patuloy siyang nagbukas ng higit pang mga posisyon. Dahil dito, hindi nagtagal ay sinimulan siyang pantiryan ng mga taong nakatutok kay Jasper. Sa tuwing magbebenta ng stock si Jasper, kinukulit nila ito. Kaya kumikita mula sa perang ipinuhunan ni Jasper. Ang pakiramdam na kumita ng pera sa pamamagitan lamang ng pag-isyo ng mga order sa pagbili ay hindi mabilang na mga tao na nangungutya kay Jasper at tinawag siyang isang batang nagbibigay ng pera mula sa Summerland. Sa Harbor City, nakatanggap din kaagad ng balita si Fabian na nagbukas ng mas maraming posisyon si Jasper. Namuhunan na siya ng $600 milyong. Pinaikit ni Fabian ang kanyang mga mata at sinabing, tinatakpan niyon pabalik sa summer dollars, karaniwang idineposito niya ang lahat ng likidong pondong hawak ng JW Company. Ayon sa aming pagsusuri sa kanyang kumpanya, si JW ay mahigpit na sa pera, at ang paggawa nito ay magpapataas lamang ng presyon sa kanila. Nabaliw ba talaga siya? Napatulala si Mitch. Ano ang sitwasyon sa Wall Street? Tanong ni Fabian. Ngumuso si Mitch at sumagot, ano pa ba? Iniisip ng mga big shots doon na mali ang pagtingin niya sa uso. Kinabahan sila sa simula at nagsagawa ng masusing pagsisiyasat, ngunit pagkatapos na mapagtanto na talagang walang mali, hinayaan nila siyang mag-isa. Tapos, $600 million lang. Hindi sapat na gumawa ng kahit ano. Not to mention that as things stand, nalulugi siya ng higit sa $10 milyong sa isang araw. Mapapatay niya ang sarili niya pagkaraan ng ilang sandali nang hindi na natin kailangang gawin. Nakaramdam ng sobrang saya si Mitch. Matapos matalo si Jasper ng ilang beses, labis siyang nabuhayan ng loob nang makitang aktibo si Jasper sa kanyang sarili. Ang mabuti pa, medyo malaki ang kinita niya sa bawat sentimo na nawala kay Jasper. Lahat ito salamat sa pag-target mo sa kanya ng maaga, Mr. Atticus. Ngayon kumikita kami ng 3 milyon mula sa bawat 10 milyon na natatalo niya bawat araw. Baka magsuka lang siya ng dugo sa galit kapag nalaman niya to. Sumulyap si Fabian kay Mitch at nilunok ang sumpa sa dulo ng kanyang dila. Si Mitch ay isa pa ring kapaki-pakinabang na sangla ngayon at si Fabian ay hindi nag-iisip na hayaan siyang kumilos ng mapagmataas ng ilang sandali pa. Hindi mamimigay ng pera si Jasper nang walang dahilan. Iniisip ko pa rin na mayroon siyang ulterior motive na wala pang nakakaalam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1336. Nagkibit balikat si Mitch nang marinig si Fabian at sinabing, Mr. Atticus, siguro masyado tayong nagiging sensitive. Pagkatapos ng lahat, si Jasper ay hindi isang Diyos, at maaari niyang ma-misinterpret ang uso. Hindi rin ba natin naisip na may ulterior motive din siya noon? Ngunit walang paraan na maaaring sumiklab ang digmaan sa Estados Unidos sa ngayon, at maliban kung ang mga dayuhan ay umatake bukas at maging sanhi ng pagbagsak ng pandaigdigang sistema ng pananalapi, walang paraan na mababago niya ang mga alon. Maraming araw na kaming nag-imbestiga pero walang dala. Hindi lang kami, pati ang mga tao sa Wall Street ay nalilito rin. Baka kagaya ng iniisip ng iba, baka nabaliw na siya. Na-misinterpret ang trend. Napangisi si Fabian at sinabing, kung komplikado ang sitwasyon, maniniwala ako sa iyo kung sasabihin mo sa akin na nagkamali siya ng desisyon.
Ngunit kahit na ang isang idiot ay maaaring sabihin na ang merkado ay booming. Walang paraan na maipaliwanag ito bilang isang simpleng pagkakamali. Saglit ding natigilan si Mitch at likas na nagtanong, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Wala, naging walang pakialam ang ekspresyon ni Fabian. Tuloy kami sa orihinal na plano. Kung mamumuhunan pa siya, susunod tayo. Gusto kong makita kung gaano karaming pera ang mailalabas niya. Ika-9 ng Setyembre taong 2001 nang magpasya sina Fabian at Mitch sa planong ito. Maaraw noon at walang mga ulap sa maaliwalas na kalangitan. Kinabukasan, dumating si Henry sa Southeast Province. Hoy hey hey, nandito na si Young Master Lo. Si Henry ay nakatayo sa paliparan sa mataas na espiritu. Nang makita niya si Jasper na nakatayo sa malayo at nakatingin sa kanya na may crescent A na ngiti, ang tuwa ay bumalot sa features ni Henry at agad niyang kinuha ang kanyang bag bago tumakbo. Huwag kang magsalita, narito ang lahat ng aking pera. Tuwang-tuwang inabot ni Henry kay Jasper ang isang bank card. Mayroong 100 milyon sa loob. Nagulat si Jasper, 100 milyon. Paano mo nakuha ang napakaraming pera? Ito ay isang bukas na lihim kung paano nasira si Henry, kaya't nagulat si Jasper nang matuklasan na maaari siyang makaipon ng 100 milyon. Hehe, sinangla ko ang eroplano, yate, at bahay ko, nakangiting sabi ni Henry. Hindi maiwasang magtanong ni Jasper, at hindi ka natatakot na mawala ang pera mo sa akin. Ano ang dapat katakutin? Walang pakialam si Henry at kinawayan niya si Jasper, binili ko ang eroplano gamit ang perang kinita ko sa iyo. Kung may mangyari man, magpapanggap na lang ako na hindi ako kumikita kay Sena noon. Kung hindi iyon sapat, magsisimula akong magtrabaho sa mga negosyo ng aking pamilya. Ililigaw ko ang tatay ko. Hindi masama, kapuri-puri ang mindset na ito, papuri ni Jasper. Agad na bumagsak ang ekspresyon ni Henry at ipinakita ang kanyang tunay na ugali, sinasabi ko lang iyon para sa kapakanan nito. Huwag kang maglakas loob na mawala ang pera ko, o ako'y kutsain ng iba kapag kinuha ng bangko ang aking eroplano, novel drama. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko hahayaan na mawala ang pera mo kapag kakailanganin mo ito para pakasalan ang mahal mo sa buhay, biro ni Jasper. Napailing si Henry habang nakaupo sa tabi ni Jasper sa kotse. Narinig kong sinabi ng tatay ko na pinagkakaguluhan ka ni Fabian. Tanong ni Henry. Tumanggaw si Jasper at sumagot, ang kanyang mga pamamaraan ay mas malupit kaysa sa inaakala ko. Huwag kang mag-alala, pagtapos nito, sisirain ko siya sa iyo, masiglang sabi ni Henry. Mariing sagot ni Jasper, hindi tulad ng ibang tao si Fabian. Huwag kang padalos-dalos. Napakunot ang noo ni Henry at sinabing, anong meron dyan? Mababa ba ang tingin mo sa akin? Kilala ako sa Harbor City bilang isang masamang anak ng trust fund, ngunit hindi ako kinasusuklaman ng mga ordinaryong tao. Alam mo ba kung bakit ganoon? Bakit? Na-curious naman si Jasper. Ang tsismis ng Harbor City ay hindi sumunod sa mahigpit na mga alituntunin ng mainland, kaya ang mga reporter ng Harbor City ay may kumpiyansa na naglakas loob na iulat ang bawat balita na maaari nilang makuha. Ang mga iskandalo na kinasasangkutan ng mayayamang pamilya ay palaging mas kawili-wili kaysa sa huli. Gayunpaman, tila si Henry ay hindi kailanman nalagay sa masamang liwanag ng mga entertainment reporter na ito. Kasi habang binubuli ng ibang trust fund na mga bata ang mga ordinaryong tao, itong mga trust fund na bata lang ang binubuli ko. Ha ha ha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1337. Mayabang ang tono ni Henry, ngunit sa pag-iisip pa, malalaman ng isa na nagsasabi siya ng totoo. Maaaring may kasuklam-suklam na ugali si Henry, ngunit madali siyang kausapin para sa karamihan ng mga ordinaryong tao. Hindi niya ilalabas ang kanyang galit sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, pagdating sa iba pang magulo na mga bata sa trust fund, hindi magdadalawang isip si Henry na sampelan sila sa mukha kapag asar nila siya. Mas madalas kaysa sa hindi, walang magagawa ang mga taong ito bilang paghihiganti. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng mga bata na pinagkakatiwalaan ay isang kompetisyon ng mga pinagmulang pamilya. Hindi kailanman nawala si Henry sa aspetong ito dahil ang pagkakakilanlan ng kanyang ama at lolo ay direktang pagpapakita ng kanilang mga kakayahan. Matapos i-check si Henry sa hotel,
Partikular na sinabihan ni Jasper si Henry na huwag gumawa ng anumang gulo bago siya umalis. Inis na pumayag si Henry, umalis na lang siya at humanap ng kasiyahan pagkaalis ni Jasper. Hindi naman masyadong nag-alala si Jasper tungkol dito. Si Henry ay maaaring mukhang flamboyant, ngunit siya ay isang matalinong tao. Not to mention, nasa Southeast Province sila at hindi Waterhoof City, kaya si Jasper ang magtatago kay Henry kahit anong mangyari. Pagkabalik niya, hiwalay na nakipag-ugnayan si Jasper kay Lord Alvarado at sa Munting Prinsipe. Sa lalong madaling panahon, 2 set ng mga pondo ang inilipat sa kanyang account. Ito ay isang kabuuang 10 bilyon. Si Jasper ay hindi nagulat nang malaman na parehong si Lord Alvarado at ang maliit na prinsipe ay maaaring magbigay sa kanya ng 5 bilyon bawat isa. Kung mayroon man, alam ni Jasper na maaari silang kumuha ng higit pa kung kinakailangan. Ang tanging dahilan kung bakit sila nag-iingat ay dahil ito ang unang pagkakataon ng lahat na nagtutulungan, at malabo si Jasper sa mga detalye ng operasyon. Ang dalawang individual na ito ay ang uri na kumilos lamang kapag ang tagumpay ay nasa paningin. Kung gusto ni Jasper ng mas maraming pera mula sa kanila, kailangan niyang magpakita ng sapat na malaking garantiya na kikita sila. Ang katotohanan na maaari silang magbigay ng 5 bilyon bawat isa sa kanilang unang pagkakataon na nagtutulungan ay naaayon sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga anak ng mga nangungunang pamilya sa loob ng mainlands. Kasunod nito, nailipat na rin ang 7 bilyon ng pamilya Lo. Ang lahat ng mga pondong nasa capital pool ng Jasper ay naipon sa higit sa 26 na bilyon ngayon. Kabilang sa 26 na bilyon ay 9 na bilyong sariling pera ni Jasper, 7 bilyon mula sa pamilya ng batas, at 5 bilyon bawat isa mula kay Lord Alvarado at sa Munting Prinsipe. Naaliw pa nga si Jasper sa isip na imbitahan ang baldado na si Brown ng pamilyang Brown sa Hilaga. Ang tanging isyo ay ang baldado na si Brown ay masyadong misteryosong nilalang, at hindi pa nakatagpo ni Jasper ang lalaki. Makakahanap siya ng paraan para makipag-ugnayan sa kanya kung gusto niya dahil kailangang magkaroon ng paraan si Lord Alvarado o ang Munting Prinsipe para makipag-ugnayan sa baldado na si Brown. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Jasper. Kung tutuusin, wala pa ring kasiguraduhan kung paano maglalaro ang laban na ito, at ang baldado na si Brown, na napapabalitang matalino, ay maaaring hindi sumang-ayon na magtulungan. Ang araw ay ika-10 ng Setyembre taong 2001. Ang ginawa lang ni Jasper ay matiyagang maghintay sa pangyayaring nakakasira ng lupa na nakatakdang alalahanin sa kasaysayan. Gayunpaman, bago dumating ang monumental na sandali na ito, unang nakatanggap si Jasper ng balita na halos mabuhusan siya ng malamig na pawis. May pinakialaman ang sasakyan ni Wendy. Matapos ang aksidenteng naganap sa entrance ng opisina noong nakaraan, binalak ni Jasper na bilhan si Wendy ng bagong kotse, ngunit pinilit niyang ayusin ito at ipinagpatuloy ang pagmamaneho ng kanyang BMW sa tindahan ng dealership ng kotse. Dahil dito, ipinagpaliban ang pagbili ng bagong sasakyan. Hindi niya inasahan na muntik nang mangyari ang aksidente pagkatapos na ayusin ang sasakyan. Sabotahe ang preno. Sa masasabi natin, ang sistema ng preno ng kotse ay mabibigo kapag ang kotse ay pinaandar ng higit sa 80 kilometro bawat oras. Sabi ng senior ni Julian at personal bodyguard ni Wendy na si Fallon. Sa paghahambing kay Julian, si Fallon ay nagtataglay ng isang mas malawak na hanay ng mga kasanayan. Pagkatapos lamang niyang gamitin siya ay nalaman ni Jasper na si Fallon ay hindi lamang isang mahusay na manlalaban kundi isang profesional na magkakarera ng sasakyan. Ang mas nakakabilib pa ay mayroon din siyang lisensya sa helicopter, at isang seafarer's passport, at isang boating license. Nahuli mo ba kung sino ang gumawa nito? Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Jasper, novel drama. Nakatayo sa tabi niya, gulat na gulat pa rin si Wendy. Sa kabutihang palad, nalaman na ito ni Fallon, kung hindi, maaaring may nangyaring malaking aksidente. Ninuya ni Fallon ang kanyang gum at umupo ng casual bago sumagot. Nahuli ng mga kamera ang isang tao na palihim na nakaparada, at wala na si Jule para mahuli siya ngayon. Salamat, same time na nagpasalamat si Jasper kay Fallon. Talagang nailigtas ni Fallon ang buhay ni Wendy ngayon. Ngumisi si Fallon at sumagot, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ginagawa ko lang trabaho ko. Ikaw naman ang nagbabayad sa akin eh.
Ang JW Company ay kasalukuyang nagkaroon ng malaking impluwensya hindi lamang sa Norritos City, kundi sa buong Southeast Province. Kahit sino pa ang salarin, hindi siya patatawarin ni Jasper sa pagbabante niya sa personal na kaligtasan ni Wendy. Si Wendy ay higit pa sa kamag-anak ni Jasper, siya rin ang magiging kapwa-may-ari ng JW at anak ni Dawson. Kung isasaalang-alang ang maraming makapangyarihang pagkakakilanlan ni Wendy, kung sino pa ang nangahas na saktan si Wendy ay tiyak na walang takot para kay Jasper. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga. Pipitikin ni Jasper ang sino mang maglalakas loob na saktan si Wendy, kahit na ang Diyos mismo. Hindi nagtagal, nahuli ni Julian ang lalaki at kinaladkad ito. Nagulat din si Jasper nang makita niya ang lalaking dinala ni Julian. Calvin Hunt. Napatingin si Jasper kay Calvin at sinigaw ang pangalan niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang loob ni Calvin. Alam ni Calvin na nalaman na siya, kaya marahas niyang sinabi, nakakahiya na hindi ko siya nagawang patayin. Sampal. Bumangon si Jasper para sampalan si Calvin sa mukha. Lumapit ka sa akin kung gusto mo. Pero kung hinawakan mo si Wendy, pagsisisihan kitang ipinanganak ka. Alam ng buong Southeast Province, at maging ng mga kalaban ni Jasper, na bawal ang pagsali kay Wendy pagdating sa pag-atake kay Jasper. Kung sino man ang nanakit sa kanya ay kailangang harapin ang walang isip na paghihiganti ni Jasper. Napakatapang ni Calvin sa ginawa niya. Siya ay gumawa ng isang bagay na hindi mabilang na mga tao na nais, ngunit hindi maglakas loob, gawin. Kinuha ni Calvin ang sampal at pinandilatan ng mata si Jasper na duguan. Umungol siya, bugbugin mo ako hanggang sa mamatay, Jasper. Maglakas loob ka ba? Hindi ka maglalakas loob na patayin ako. Papatayin kita. Ngumisi si Jasper. As if you're worth my time and effort. Hinawakan ni Jasper ang kwelyo ni Calvin at mariing sinabi, pero huwag kang mag-alala. Mayroon akong higit sa sapat na mga paraan upang pahirapan ka nang hindi ka pinapatay. Sa mga sandaling ito, pati si Calvin ay nataranta nang makuha niya ang nagyayelong tingin ni Jasper. Mag-isip ka muna bago ka kumilos, Jasper. Sinasabi ko sa iyo, ito ay isang makatarungang lipunan na ating ginagalawan. Ikaw, isang tangkang mamamatay tao, ay nakikipag-usap sa akin tungkol sa kung ano ang tama. Ngumisi si Jasper. Naikuyom ni Calvin ang kanyang pangangunit hindi kumibo. Pahihirapan mo na kita, tapos ipapapulas kita. Sa panahong iyon, ang kasong ito ng pagtatangkang pagpatay ay magiging sapat na upang ikulong ka sa likod ng mga bar sa buong buhay mo. Palagi na lang kitang hinahayaan, Calvin, dahil naisip ko na hindi mo magagawang magdulot ng napakalaking problema. Ngunit salamat sa pagpapaunawa sa akin na habang ang basurang tulad mo ay hindi maaaring magdala sa akin ng aktwal na problema, maaari mo pa ring banta ang mga tao sa paligid ko. Sisiguraduhin kong maging mas maingat sa hinaharap. So, thank you, talagang tuturuan kita ng hindi malilimutang leksyon. Ako ay magiging isang kakilakilabot na dahilan ng isang tao kung hahayaan kitang mamuhay ng isang araw sa ginhawa hanggang sa huli kang mamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1338, nagsimulang magsisi si Calvin nang marinig niya ito. Hindi niya pinagsisihan ang pag-abala kay Jasper, bagkus ay hindi niya nagawang makamit ang anumang masasamang bagay na ginawa niya. Ito ang pinakanaasar niya. Huli na para sabihin ang lahat ng ito, at ang pinakamahalagang bagay kay Calvin ay makabuo ng plano kung paano siya makakatakas. Hindi ka mangangahas na saktan ako, Jasper. Si Pen ay kasama mo ng napakaraming taon, at hindi mo papansinin ang kasaysayan na pareho ninyong ibinabahagi. Tao ka rin ba? Nenas na tumawa si Jasper sa sinabi ni Calvin. Baliwalain ang kasaysayang ibinabahagi natin. Ang kabaitan ko sa iyo ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ang ginawa mo ngayon. Julian. Agad na umayo si Julian sa likod nang marinig niyang sinigawan siya ni Jasper at sumagot ng, dito. Mayroon bang anumang hindi matukoy na paraan upang ilagay siya sa matinding paghihirap? Tumingin si Julian kay Calvin, na parang isang galit na daga na nahuli ng pusa, at sumagot, meron. At higit sa 10 mga pamamaraan doon. Mabuti, gusto kong subukan niya ang bawat isa sa kanila. Malamig ang tingin ni Jasper. Sinasabi niya na binabaliwala ko ang kabaitang ibinigay sa akin noon. Kaya,
Ipaunawa natin sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagbalewala sa nakaraan. Nabigo ang huling psikolohikal na pagtatanggol ni Calvin nang makita niyang lumapit si Julian sa kanya. Naranasan na niya ang pag-atake ni Julian noon. Tulad ng mga aksyong pelikula sa mga drama sa telebisyon, wala siyang mahanap na pagnanais na lumaban kay Julian. Siya ay tiyak na mamamatay sa sandaling mailagay siya sa mga kamay ni Julian. Teka, Jasper, wait, galit na sigaw ni Calvin. Malamig at hindi mapakali ang ekspresyon ni Jasper. Ang sinumang maglakas loob na salakayin ang kanyang kasintahan ay tiyak na matatanggal. Ito ay upang hindi na sila magdulot ng anumang gulo sa hinaharap. Kahit na ito ay ang Diyos mismo, si Jasper ay babaliktad pa rin siya. Hayaan mo na si Calvin. Jasper, ginawa ko ito dahil inutusan ako. Galit na sigaw ni Calvin nang hinawakan ni Julian ang kwelyo niya at kakalagkarin na sana siya palayo. Ang pangungusap na ito ay nagpalamig din kay Julian. Tumingin si Jasper kay Calvin at sinabing, mapupunta ka lang sa mas trahedya kung magsisinungaling ka sa akin. Nagbabadya ang sama ng loob sa mga katangian ni Calvin, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos dito. Naikuyom niya ang kanyang panga at sinabing, I'm already in such a sorry state. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Masasabi ko sa iyo kung sino ang utak, pero kailangan mong mangako na hindi mo ako sasaktan. Wala akong pakialam kung makukulong ako, pero hindi ako magsasalita ng kahit isang salita kung pahirapan mo ako, novel drama. Wala ka sa posisyon na makipag-ayos sa akin ngayon. Tumingin si Jasper kay Calvin at walang pakialam na sinabi, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo at baka isipin kong maging maawin. Pero kung susubukan mong magsinungaling o magtago ng kahit ano sa akin, magtiwala ka sa akin, may paraan pa rin ako para gawing impyerno ang buhay mo kahit na makulong ka na. Bilang isang taong nasa loob na noon, sigurado akong alam mo kung anong uri ng kulungan sa mundo. Ang kailangan ko lang ay kaunting pera, at halos lahat ay gagawin ng mga tao sa loob. Parang takot na takot si Calvin nang marinig niya si Jasper. Sa katunayan, na nakakulong noon, alam ni Calvin kung paanong ang loob ng kulungan ay isang ganap na bagong mundo. Ang pinakamahusay na manlalaban ay hari sa bilangguan, ang pakikipag-away at ang pang-aapi sa mahihina ay araw-araw na pangyayari. Hanggat walang masyadong kakilakilabot na nangyari, walang pakialam ang mga gwardya sa bilangguan. Nang inig si Calvin sa naisip at sinabi kay Jasper ang lahat ng nalalaman niya. Ito ay, si Fabian. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Calvin ang pagbuhos ng beans kay Jasper tungkol sa kung paano sila nagkakilala ni Fabian at ang proseso kung saan ipinasa sa kanya ni Fabian ang order. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1339. Jasper, I admit that I hate you to your bones and I want you to die, but you have to believe na si Fabian talaga ang nagutos sa akin na gawin ito. Tinuruan pa niya ako kung paano guluhin ang preno. Paano ko pa malalaman kung paano gawin ang isang bagay na tulad nito? Parang takot na hindi maniwala sa kanya si Jasper, sinserong paliwanag ni Calvin. Mahinahong sumagot si Jasper, alam kong nagsasabi ka ng totoo sa akin noong sinabi mong si Fabian iyon. Nakahinga ng maluwag si Calvin. Plano nga niyang itago ang katotohanan o magsinungaling kay Jasper, ngunit pinag-isipan niya ito at napagtanto na walang paraan na papayag si Fabian na iligtas siya ngayon. Dahil iyon ang nangyari, kung gayon ay maaari rin niyang sabihin kay Jasper ang lahat bilang kapalit para sa kanyang kaligtasan. Kahit papaano ay ligtas siyang may padala sa kulungan ngayon. Palibhas ay minsang nakakulong, hindi nag-isip si Calvin na bumalik. Gayunpaman, nagmamalasakit siya kung siya ay dinala o kung siya ay makakalakad sa kanyang sarili. Jul, isumbong mo siya sa pulis at hayaan mo siyang harapin. Iiyak na sana si Calvin sa tuwa nang marinig niya si Jasper. Matapos ihatid ni Julian si Calvin, umupo si Jasper sa office chair na may solemness sa mukha. Pinagmasdan ni Fallon ang sitwasyon at umalis din sa opisina, na nanatiling tahimik sa buong oras. Alam niyang hindi na siya kailangan dito. Nanatili si Wendy. Lumapit siya kay Jasper at tumingkayad para ilapat ang mukha sa likod ng kamay nito habang sinasabing, huwag ka nang magalit. Okay na ako ngayon, di ba? Tumawa si Jasper, nawala ang madilim na ulap sa kanya, at hinailan niya si Wendy pataas. Hindi pinapansin ang kanyang hingal at kahihiyan,
Hinayla siya nito pababa para maupo sa kanyang kandanggan. Natatakot lang ako sa maaaring mangyari. Niyakap ni Jasper si Wendy at sinabing, paano kung hindi malaman ni Fallon ang tungkol dito? Paano kung may nangyari sa'yo? Maaari kong punatin ang aking mga kaaway at hindi ka pa rin maibabalik sa akin. Kinawian ni Wendy, kalokohan, walang mangyayari sa akin. Oo, kalokohan, ngumiti si Jasper. Kung tutuusin, hindi lang ordinaryong babae si Wendy. Habang natatakot siya sa what-ifs, lumipas na ang insidente, at hinayaan na niya ito at nag-move on. Makapangyarihan si Fabian. Kailangan mong tiisin ito ng kaunti pa. Seryosong sabi ni Wendy kay Jasper. Hindi pa ngayon ang oras para labanan mo siya. Binigyan siya ni Jasper ng isang maliit na ngiti, huwag kang mag-alala. Alam ko ang limitasyon ko. Napapout si Wendy nang marinig si Jasper. Alam niyang sa tuwing magsusuot ng ganitong ekspresyon o magsasabi ng ganito si Jasper, ibig sabihin ay nakapagdesisyon na siya. Kadalasan, hindi nagbabago ang isip ng lalaki. Kaya naman, hindi na nagtagal si Wendy sa paksa at malumanay na sinabi, kung gayon, babalik muna ako sa trabaho. Promise me hindi ka na magagalit. Okay, pinanood ni Jasper si Wendy na lumabas ng kwarto. Ilang sandali matapos magsara ang pinto ng opisina, biglang nabasag ang katahimikan ng malakas na kalabog ng nabasag na tasa. Binuksan ni Julian ang pinto ng opisina matapos ang kanyang bahagi at nakita niya si Jasper na tahimik na nakaupo sa likod ng office desk novel drama. Jul, alamin mo kung sino pa si Fabian dito sa Norritos City. Kailangang may mga lalaki siya rito, hanapin silang lahat, hiling ni Jasper. Sige. Tumanggaw si Julian at tahimik na umalis. Pagkaalis ni Julian, kinuha ni Jasper ang telepono ng opisina at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang nakuha mula kay Henry ngunit hindi nakipag-ugnayan. Ilang sandali pa, nag-connect ang tawag. Hello, sino ito? Isang boses ng binata ang narinig sa kabilang linya. Fabian Ateques, ilang beses mo na akong pinuntirya ng patago at bukas, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang nagalit mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1340. Siguradong nagulat si Fabian nang marinig ang sinabi ni Jasper, dahil tumawa siya pagkatapos ng sandaling katahimikan. Jasper Lane, nagsalita si Fabian sa karaniwang Samrish. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. Kung alam ko lang na gagawin mo iyon ay magiging galit ka, matagal ko nang ginawa iyon. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sumagot, sumasang-ayon, ang paggawa nito ay mamamatay din ng mas maaga. Haha, alam mo ba, Jasper? Nagtanong na ako tungkol sa iyo at nakakuha ako ng 2 napakatindi na paglalarawan. May nagsasabi na maginoo at mabait ka, novel drama. Ngunit ang ilan ay nagsasabi na ikaw ay walang puso, brutal, at malupit. Walang pakialam na sumagot si Jasper, ang una ay aking mga kaibigan, at ang huli ay aking mga kaaway. So, ang nakikita ko ngayon ay ang walang puso, brutal, at malupit na si Jasper. Napangiti si Fabian. Tila labis niyang hinangaan ang galit ni Jasper. Biglang naging kalmado ang tono ni Jasper at sinabing, Fabian, itong tawag ngayon ay hindi para ilabas ang galit ko. Dahil alam nating dalawa kung gaano iyon walang kabuluhan. Siyempre, hindi rin para magkasundo. Marahil ay mayroon pa ring posibilidad para sa pagkakasundo bago ngayon, ngunit walang pagbabalik mula sa sandaling ito. Sa pagitan mo at ako, isa lang ang mananatiling nakatayo. Ang pag-angkin ni Jasper ay ikinagalit ni Fabian. Jasper Lane, bantayan mo ang tono mo, sino ka para magsalita ng ganyan? Sino ako? At sino ka? Napakunot ang noo ni Jasper, puno ng galit ang gilid ng mata niya na bihirang makita sa kanya. Hahaha, tumawa ng malakas si Fabian. Mabuti kung ganoon. Napakahusay. Wala pang nang ahas na magsalita sa akin ng ganito. Sa palagay ko may ginagawa ngayon. Masiglang sinabi ni Jasper, panatilihin ang iyong pakiramdam ng higit na kahusayan sa iyong sarili. Sa buong oras na ito tina-target mo ako, palihim man o lantaran. Dahil lumipas na ang nangyari, wala na akong takot. I execute kung ano man ang plano mo, Fabian, pero sinubukan mo lang saktan ang iba ko. Kalimutan ang Harbor City, kakalag ka rin kita at balatan kitang buhay kahit na nasa Mars ka.
Secure sense of superiority, iniisip mo na dahil lang sa galing ka sa isang mayamang pamilya ay bigla kang mas magaling sa lahat. Ano ang pinagkaiba mo sa ibang mga anak ng trust fund na niloko ko noon? Let me tell you, walang pinagkaiba. Sa palagay mo ay maituturing kang isang mapanlinlang na tao dahil nagtatago ka sa dilim at maaari kang gumawa ng mga masasamang plano. Sobrang katawa-tawa na aawa ako sa iyo. Napakalamig ng tingin ni Fabian matapos marinig ang kausap na nagsalita ng, "Fine, then. Halika, pumunta sa Harbor City at hayaan mo akong makita kung paano mo ako balak-balatan ng buhay. Maghintay ka lang. Hindi na rin magtatagal." Beep beep beep. Si Fabian ay kinuyam ng masama ang kanyang telepono habang ang kanyang tingin ay naging lubhang madilim. Takot na takot magsalita si Mitch nang makita ang ekspresyon ni Fabian. Alam ng lahat na kapag si Fabian ay nasa gilid ng pagsabog, anumang tao o bagay ay maaaring maging isang fuse na nag-aapoy sa kanya. Tumanggi si Mitch na sumailalim sa pagbuga ni Fabian. "Bastos, panipi." Biglang sumigaw si Fabian at marahas na ibinato ang phone sa kanyang kamay sa pader na nasa tapat niya. Ang telepono ay nabasag sa mga piraso sa isang putok. Isang malakas na putok iyon na ikinasindak ni Mitch. Alam niyang galit na galit si Fabian, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang antas. Ito ay si Fabian Atticus, ang hayagang kinikilalang pinakamapanlinlang na kabataan sa mga mayayamang anak ng Harbor City. Siya rin ang may pinakamaliwanag na kinabukasan. Kahit si Caden mula sa pamilya Langdon ay hindi pinahahalagahan ng mga matatanda tulad ni Fabian. Sa makatuwid, ngayon lang nakita ni Mitch ang pagiging maginoo at mapagbigay ni Fabian sa buong oras na ito. Para bang hindi maaapektuhan ng kahit ano sa mundo ang lalaki tulad ng nahulaan niya ng maaga ang lahat. Walang makakaapekto sa pagiging mahinahon ng lalaki. Kaya, ano ang sinabi ni Jasper kay Fabian? Paano nalampasan ng isang tawag sa telepono ang lahat ng depensa ni Fabian? Palakihin ang aming pag-atake. Nakakatakot ang lamig ng ekspresyon ni Fabian. Subaybayan siyang mabuti sa mga stock market. Gusto ko siyang mamatay sa trahedya. Maingat na tanong ni Mitch, "Mr. Atticus, anong sabi ni Jasper?" Napasulyap si Fabian at agad namang kinilig si Mitch. Naramdaman niya ang walang katapusang kilabot na bumaba sa kanya. "Basta, kunwari hindi ako nagtanong," mabilis na sabi ni Mitch. Bago pa matapos magsalita si Mitch ay biglang nawala ang masama at nagyayelong tingin sa mukha ni Fabian. Isang segundo pa lang ay nagbago na ang ekspresyon ng lalaki. Ang matinding kaibahan sa pagitan noon at isang segundo bago iyon ay halos kagilahil-alas. Isang bagay na lubhang kawili-wili. Naging malumanay din ang tono ni Fabian. Gayunpaman, lalo lang nadagdagan ang takot ni Mitch. "Sa lahat ng mga taon na nabuhay ako, ito ang unang pagkakataon na ako ay isinumpa at pinagbantaan na balatan ng buhay." Inangat ni Fabian ang ulo at tumawa ng malakas habang nagsasalita. Para siyang nakarinig ng nakakatawang biro. Mabilis na sagot ni Mitch, "Baliw itong si Jasper. Lagi na lang siyang ganito. Isa lang siyang country bumpkin mula sa mainlands, pero minamaliit niya ang lahat. Hindi na kailangang lumubog sa kanyang antas, Mr. Atticus." Dagdag pa, nangangahulugan din ito na nataman kami ng isang masakit na lugar. Bumagsak ang kamay ni Fabian sa balikat ni Mitch, dahilan para manginig ang isa habang mahinang sinabi ni Fabian, "Interesting. Hindi ko akalain na isang araw ay tututukan at papagalitin ako. Ito ay isang kawili-wiling pakiramdam. Huwag kang malungkot tungkol dito, Mr. Atticus. Baka makahanap ako ng bubugbog sa kanya." Maingat na mungkahi ni Mitch. "Sa tingin mo magkakaroon ba ng isa pang magandang pagkakataon na gawin ito pagkatapos nito? Ang dahilan kung bakit ang mga masasamang plano ay halos hindi maipagmamalaki ay dahil maaari lamang silang magamit ng isang beses." Tuyong tumawa si Mitch sa titig ni Fabian, ang huli ay nakatingin sa una na para bang isang tulala. Sinabi niya, "Gusto ko lang maghayganti para sa iyo, Mr. Atticus. Hindi ko kailangan na maghayganti ka para sa akin." Mahinahong sabi ni Fabian. Walang dapat sisihin si Jasper kundi ang kanyang sarili kapag aktibong sinusubukan niyang sirain ang kanyang sarili. Nung una, akala ko sisirain ko lang ang yaman niya, pero ngayon. Napakagaling mo, Jasper, napakahusay na sisirain kita at ang iyong kayamanan.
Ilabas mo ang pondong inihanda mo. Crush ko na talaga siya this time. Walang lakas ng loob na magprotesta si Mitch at agad na sumagot, sige. Ililipat ko na agad sila sa inyo, 1 oras na lang dadating na sila. Hindi sumagot si Fabian. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata at napangisi siya. Moherf * Sacker. Pagkabalik mula sa kasiyahan sa labas, mas nabalisa si Henry kaysa kay Jasper nang malaman niya ang nangyari. Naglalaro ng dirty ang kumag na iyon, ha? Mabuti naman. May mangungulit agad ako sa kanya. Ginulo niya yung kotse mo diba? Tapos guguluhin ko yung kotse niya at kikidnapan ko siya. Agad namang nagtaas ng kamay si Jasper para pigilan si Henry. Ang paggawa nito ay gagawin lamang ang sitwasyong ito sa isang mababang uri ng labanan sa pagitan ng mga bastos. At saka, ilalagay mo ang iyong ama sa isang delikadong lugar kung lalabag ka sa mga patakaran ng tahasan. Galit na sinagot ni Henry ng masama, siya ang unang lumabag sa rules. Paano mo siya hahayaan ng ganun na lang? Paano ka makaka-move on? Sino bang nagsabing hahayaan ko siya? Walang pakialam na sabi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1341. Tatanungin na sana ni Henry si Jasper kung ano ang nasa isip niya nang tumunog ang request para sa isang video conference mula sa computer. Walang ibang choice si Henry kundi lunukan ang mga salitang gusto niyang sabihin at maghintay hanggang matapos si Jasper sa tawag. Ito ay isang video call mula kay Jake. Hindi alintana ni Jasper na nandoon si Henry at sinagot agad ang tawag. Mr. Lane, ayon sa iyong kahilingan, sinimulan na naming dagdagan ang bilang ng aming mga posisyon at pondong namuhunan. Mayroon kaming kabuuang posisyon na nagkakahalaga ng $1.89 bilyong na may pagtaas ng $5 milyong bawat oras. At ang aming mga pagkalugi. Mahinahong tanong ni Jasper. Huminto muna si Jake bago mahirap sumagot, nawala sa amin ang kabuuang $230 milyong ngayon. Bawat 1 milyon na namumuhunan kami ay nagkakahalaga ng pagkawala ng $380,000, at ang porsyento ng pagkawala na ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng patuloy na pagtaas. Ang mga entity na nagtatarget sa amin mula pa noong una ay tumaas ang kanilang mga pag-atake, kaya karamihan sa aming mga pagkalugi ay napupunta sa kanila. Bukod dito, napagtanto din namin na maraming mga organisasyong pampinansyal ang nagsisimula na ring gumana laban sa amin. Dahil sa patuloy na pamumuhunan ng mga pondo, tila may balak silang makinabang sa atin. Sa ngayon, mayroon kaming sapat na ebidensya na nagpapakita na karamihan sa mga organisasyong ito ay mula sa Wall Street. Ang isang minorya ay mula sa Europa, at mayroong isa mula sa Sunrise Land. Hindi nagulat si Jasper na malaman ang pagkakasangkot ng Wall Street at mga organisasyong European, ngunit laking gulat niya nang makitang kabilang din sa kanila ang isang organisasyon mula sa Sunrise Land. Gayunpaman, hindi nagtagal, mahulaan ni Jasper kung sino ito. Maliban kay Softwin, na dati nang nakaaway ni Jasper, walang ibang organisasyon ang handang isangkat ang kanilang mga sarili sa bagay na ito habang hindi pa malinaw ang sitwasyon. Mahinahong tumango si Jasper at sumagot, ituloy mo yan. Kailangan namin ng posisyon na $2.5 bilyong bago magsara ang merkado ngayon. While expecting this, napailing pa si Jake nang marinig ang dami. Huminga ng malalim si Jake at sinabing, I'll get to it immediately, Mr. Lane. Ngunit dapat kong ipaalala sa iyo na ayon sa aming kasalukuyang rate, ang aming porsyento ng pagkawala ay magiging lubhang mataas. Dahil kapag nakaipon tayo ng malaking halaga, ang ating operasyon laban sa kalakaran sa merkado ay magiging isang siga sa mga gamo-gamo sa merkado. Maaaring hindi pa ito sapat na nakatutokso bago ito, at maaaring hindi pa tayo itinoon ng mga organisasyon, ngunit kapag ang mga pondo ay lumabag sa $1 bilyong magkakaroon ng mga palatandaan ng pag-uugali ng kawan. Sa sandaling magkasama ang mga organisasyon laban sa amin, lahat ng aming mga pondo ay mauubos. Kinawayan siya ni Jasper. Huwag kang mag-alala, ubusin nila ang gusto nila. Bago dumating ang araw ng pagtutuos, hindi mahalaga kahit na ang mga account ay nagpapakita ng kumpletong pagkalugi. Napabuntong hininga si Jake at sumagot, sige, Mr. Lane, aayusin ko na agad. Mabuti. Pagkababa ng tawag ay tumingin si Jasper kay Henry na nanlalaki ang mga mata at nakanganga ang panga.
Holy she asterisk T, kaya nalulugi tayo ng daan-daang libong summer dollar bawat minuto. Tumango si Jasper at sumagot, ganyan talaga ang rate. Huminga ng malamig si Henry at nagtanong, ang mga panganib dito ay napakalaki, hindi ba? Ngumiti si Jasper at sumagot, ang short selling ay itinuturing na trade of futures, at mayroon silang settlement date. Kaya naman, lahat ng ginagawa natin at ng ating mga kalaban ay nasa papel na lahat sa ngayon. Kahit na nagawa naming hawakan at hindi ay liquidate ang aming mga account, kung ang sitwasyon ay hindi pabor sa amin bago ang petsa ng pag-aayos, mawawala pa rin sa amin ang lahat. Iyon ay kapag ang aming pera ay talagang mawawala. Nakaramdam ng pagkahilo si Henry. Sa kabila ng pagiging susunod na kahalili ng pamilya Lo at walang pag-unawa sa konsepto ng pera mula pa noong bata pa siya, na kung saan ay isang bangkos lamang ng mga numero para kay Henry, nakaramdam pa rin siya ng pananakit nang mapagtanto niya na siya ay nasa isang sitwasyon kung saan nawalan siya ng daan-daang libo, o kahit milyon-milyon, bawat minuto, novel drama. Kailan ang settlement date? Tanong ni Henry. Sa 3 araw. Moherf asterisk Sacker. Kumaibat ang sulok ng labi ni Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1342. Ano ang mangyayari kung mawala ang lahat at kailangan nating mag-liquidate? Tanong ni Henry. Pagkatapos ay bumalik ka at lintihin ang iyong ama, habang ako ay nakatira dito kasama ang aking maliit na pera sa Norritos City, mahinahong sagot ni Jasper. So ang taong nagta-target sa atin ay si Fabian. Naka-jackpot si Henry sa tanong niya. Malamang, napabuntong hininga si Jasper. Ang pagsisiyasat ni Jake sa lahat ng ito ay hindi dumating na walang dala. Gaano man kahusay si Fabian sa pagtatago, nakakahanap pa rin si Jake ng ilang lead. Bagamat walang konkretong ebidensya, ang mga pondo ay napatunayang nagmula sa Harbor City. Sa puntong ito na nakumpirma, maaari ring tiyakin ni Jasper na ang utak sa likod nito ay si Fabian at wala ng iba. Kung gayon, sino ang iba pang mga organisasyon? Tanong ni Henry. Sagot ni Jasper, I can confirm that the organization from Sunrise Land is Softwind. Ngunit para sa mga mula sa Wall Street, napakarami sa kanila para ay lock ko. At wala akong ideya tungkol sa mga mula sa Europa. Kumuyam ang panga ni Henry at sinabing, so literal na nagpapadala kami ng pera kay Fabian. Ang pera na ito ay medyo mainit na patatas, novel drama. Bahagyang napapikit si Jasper at mamulong sa sarili. Sa orihinal na pagkabalisa, kinuha ni Henry ang kalmadong pag-uugali ni Jasper at biglang napahinga. Sa buong panahon nilang magkasama, ang lalaking nasa harapan niya ay palaging nagagawang ibalik ang pinaniniwalaan ng lahat na imposibleng sitwasyon. Ang labanan sa Harbor City lamang ay isang bagay na ipinagmamalaki ng karamihan sa kanilang buong buhay. Kasama si Henry sa buong proseso noon. Sinusubukan mo bang mangisda ng isang tao? Tanong ni Henry na ikinatawa ni Jasper ng malakas. Habang iniisip ng buong mundo na nabaliw na ako, ikaw lang ang nag-iisip na nangangisda ako. Nagkibit balikat si Henry at sumagot, baka baliw din ako. Tapos, naging baliw ang ekspresyon niya. F asterisk at king hell, pera lang, di ba? Worst come to worst mawawala lang ang lahat. Magkakaroon pa rin tayo ng sapat para itaguyod ang ating sarili at hindi pa ba sapat iyon? Ano pa ang silbi ng napakaraming pera? Nanalo tayo, pagkatapos ay pupunta tayo sa mga club at maghahanap ng magagandang babae, matatalo at babalik tayo sa trabaho. Huwag kang mag-alala, kahit na mawala ang lahat ng pera mo, sigurado ako sa titulo mo bilang Young Master Lo, may mga magagandang babae ka pa ring makakasama sa anumang club na pupuntahan mo. Tumawa si Jasper. Ha ha ha, napangisi si Henry. Hindi ka nagkakamali. Sa opisyal na pagtalikod ni na Jasper at Fabian sa isa't isa, narinig ang mga bulungan ng kakaibang digmaang pinansyal. Sa kabila ng pisikal na pagiging nasa mainlands at Harbor City, nagpa siya ang dalawa na gawin ang financial market ng United States sa kanilang larangan ng labanan. Ang mga pondong nagkakahalaga ng 2 bilyong US dollar ay parang patak sa karagatan sa pamilihang ito, ngunit ang patak ng tubig na ito ay nagkataon na nagpa siya na gumana laban sa malinaw na kalakaran sa merkado. Sa kasong ito ay kasing halata ng isang patak ng tubig sa disyerto. Ang 2 bilyong US dollar ay hindi rin maliit na halaga.
Ang isang malaking short sell order na tumakbo laban sa Dow Jones Index ay lilito bawat 10 minuto, at agad ding makukuha. Alam ng lahat na ito ay isang lantarang pagbibigay ng pera. Alam ni Jasper na kabilang sa mga bumili na ito ay sina Fabian at Softwin. Ang hindi niya alam, ay kasali rin ang Lehman Investment Bank at Colossal Investments. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1343. Si Capone ay ang tagapamahala ng opisina ng Advanced Investment Department ng Colossal Investments Headquarters. Siya ang pangunahing namamahala sa isang kabuuan ng mga pondo mula sa punong tanggapan, at ang kanyang trabaho ay tulungan ang kabuuan ng mga pondong ito na lumago sa merkado ng mga mahalagang papel. Ang mas maraming kita ay mas malaki ang kanyang bonus. Maraming mga advanced na tagapamahala ng opisina ng pamumuhunan tulad niya sa Colossal Investments, at lahat sila ay sasailalim sa pagsusuri ng pagganap bawat buwan. Ang tanging sukatan sa pagsusuring ito ay ang halagang kinita ng bawat investment manager sa investment bank, kung saan ang pinakamaraming kumikitang tao ay nakakakuha ng pinakamalaking benepisyo. Sa makatuwid, si Capone ay nasa ilalim ng maraming presyon upang gumanap. Napakaganda ng mood niya ngayon. Mr. Morrison, salamat sa iyong impormasyon. Sisiguraduhin kong maaalala ko ang iyong kabaitan. Naka-cross legs ang hawak ni Capone sa telepono. Bahagyang umikot ang make-and tab na leather na sapatos niya habang papuri, novel drama. Ikaw ang pinakamalapit naming kaklase noong unibersidad. Paano kita makakalimutan kung may napakagandang pagkakataon sa harap natin? Kalmado ang tono ni Morrison sa kabilang linya. Sigurado akong kilala mo itong Capone, ngunit sana ay gawin mo ang iyong ipinangako. Nakangiting tugon ni Capone at sumagot, sigurado ka. Basta may natatanggap akong balita mula sa mga senior executive tungkol kay Jasper, sasabihin ko agad sa iyo. Salamat sa iyong impormasyon, magagawa kong duminahin ang lahat ng aking mga kalaban sa panahon ng pagsusuri sa pagganap ngayong buwan. Magkakaroon ako ng mas malaking pagkakataon na maging deputy manager ng investment department, at makakakuha ako ng impormasyon mula sa mga nakatataas. Mayroong summer na parirala na nagsasabing kunan mo kung kailangan mo. Naniniwala ako na magiging masaya ang ating pagsasama, ngunit iminumungkahi kong panatilihing mababa ang iyong profile. Kung tutuusin, ayon sa impormasyong mayroon ako, ang presidente ng Terre Regional Branch ng Colossal Investment na si Celine Maynard, ay ipinagtanggol si Jasper sa Senior Manager Conference. Nagdulot ito ng pag-aalala sa iyong mga senior member. Huwag kang mag-alala, Morrison. Nagtatrabaho ka rin sa negosyo ng investment bank, at sigurado akong alam mo na pagdating sa mga senior executive, ang tubo ang palaging pinaka-maaasahang kasosyo. Anumang mas mababang pagsasama, halimbawa, pagdating sa pagtatanggol ng isang solong tao, ay walang kabuluhan. Matapos tapusin ang tawag, si Morrison, ang presidente ng Terre Regional Branch ng Lehman Investment Bank, ay umupo sa kanyang opisina na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Ang monitor sa harap niya ay nagpakita ng pangkalahatang trendline ng merkado para sa Dow Jones Index. Naubos na ang isa pang utos ni Jasper. Knock knock knock. May kumatok sa pinto. Tinawag sila ni Morrison na pumasok ang isang matalinong mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mr. Morrison, ayon sa aming komprehensibong pagsisiyasat, wala kaming nakitang mga lead. Ang think tank ay gumawa ng dalawang pangangatwiran para sa mga aksyon ni Jasper. Ang isa ay na si Jasper ay nabaliw, o na si Jasper ay naniniwala na ang United States stock market ay makakaranas ng isang malaking dagok sa lalong madaling panahon. Isang madilim na tingin ang sumilay sa mga tingin ni Morrison at sumagot siya, hindi lang kami. Maraming tao ang nag-iimbestiga sa kanya, ngunit lahat ay dumating sa parehong resulta. Mukhang baliw talaga si Jasper. Sa isang panunuya, sinabi ni Morrison, lahat ay nagbabasa ng labis tungkol dito. Nakagawa ng matinding pagkakamali si Jasper sa pinakapangunahing desisyon. Ang kadahilan ng ito na pinaniniwalaan ng lahat na imposible ay nagkataon na ang pinakamalapit sa katotohanan. Nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, so ano ang gagawin natin ngayon? Ipagpatuloy ang aming orihinal na plano. Late na kaming pumasok sa palengke kaya wala na kaming masyadong kikitain sa kanya. Ngunit hanggat patuloy na nag-short sell si Jasper, pagkatapos ay patuloy kaming mag-issue ng mga order sa pagbili.
Ang lahat ng mga order ni Jasper ngayon ay lubhang kumikitang mainit na bulsa. Wala kaming dahilan upang hindi kumita sa gayong madaling pera. Bahagyang yumoko ang medyo may edad na lalaki at sumagot, "Oo, Mr. Morrison. Kukunin ko kaagad." Sa patuloy na pagtitinda ni Jasper, mas marami rin ang nagsimulang pumasok sa palengke. Walang tatanggi sa pera kapag iniabot ito sa kanila sa isang pinggan na pilak. Nalaman din ng Softwin, Lehman, Colossal Investments, at iba pang mga organisasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo na ang isang summer idiot ay baliw na namimigay ng pera sa stock market ng Estados Unidos salamat sa pagpapalitan ng katalinuhan at paglipas ng panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1344. Dahil bihira ang magagandang pagkakataong tulad nito, lahat ay orihinal na nagtaka kung si Jasper ay may lihim na motibo sa simula. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay masyadong maganda upang maging totoo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang bawat isa ay nagsimulang gumawa ng kanilang sariling mga conclusion. Nabaliw na si Jasper. Wala na silang pakialam kung ano ang orihinal na intensyon ng lalaki, at kinuha nila ang perang ibinigay niya sa isang platong pilak. Sa pamamagitan nito, mas maraming organisasyon ang nagsimulang pumasok sa merkado upang kunin ang mga order ni Jasper. Ang bawat order na nakalista kay Jasper ay bibilhin sa loob ng ilang segundo. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay nagsimulang mawalan ng pasensya. Ang sitwasyong ito, kung tutuusin, ay nakakuha ng atensyon ng marami. Parehong binomba ng mga tawag ang telepono ni Jasper. Maging si Winston Bennett mismo ang tumawag kay Jasper para tanungin kung bakit ginawa ni Jasper ang ganoong bagay. Ganon din ang sinabi ni Jasper sa kanya. Siya ay nagkaroon ng isang bearish view ng Estados Unidos stock market. Iyon lang. Sok. Ilang tao lang ang nakatingin sa atin. Nagdadalamati si Henry sa opisina ni Jasper, na tinitigan ang nakagugulat na pagkawalan ng account sa screen. Ang kabuoang pamumuhunan ay umaabot na sa 2.5 bilyong US dollars. Tumingin si Jasper sa screen at huminga ng mahina. Bagamat siya ay palaging napakatiwala, si Jasper ay hindi maiwasang makaramdam ng galit sa mga sandaling ito. Talagang mababaliw si Jasper kung magkaiba ang takbo ng mundo pagkatapos niyang muling magkatawang tao at hindi bumagsak ang dalawang eroplano sa Twin Towers. Tila walang pakialam si Jasper nang kausapin niya si Henry tungkol dito noon, ngunit alam niyang higit pa sa isyu ng pera kung matatalo siya sa pagkakataong ito. Parehong si Lord Alvarado at ang munting prinsipe ay may bawat isa na namuhunan ng 5 bilyon dito. Ang dalawa ang unang susando sa kanya kung siya ay magalit. Masasabing buong buhay niya ay itinaya ni Jasper ang pangyayaring ito. Imposibleng hindi siya makaramdam ng kaba, novel drama. Lahat ng labas ng mundo ay nagdududa sa iyo. Ang ilan sa aking mga kaibigan sa Harbor City na nakakaalam ng aming relasyon ay tumawag pa sa akin sa simula nang malaman nila na ikaw ay kumikilos. Sinabi nila sa akin na hilahin sila kung may pagkakataon akong kumita ng malaking pera. Pero ngayon, lahat sila ay nagsasabi sa akin na mabilis na ilayo ang sarili ko sa iyo. Talagang nawalan na ako ng kontak sa kanila ngayon. Sa palagay ko ay walang sino man sa mundo ang tunay na naniniwala sa iyo. Tinamaan ni Henry ang pako sa ulo. Hindi kinwestiyon ni Lord Alvarado at ng munting prinsipe ang alinman sa kanyang mga desisyon. Gayunpaman, alam ni Jasper na ito ay dahil naghihintay sila. Sa sandaling magalit si Jasper, maaaring si Lord Alvarado at ang munting prinsipe ang unang nanakit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay 5 bilyong summer dollars, at kahit na ang mayayaman ay hindi na lamang pumikit sa ganoong kalaking kawalan. Tumingin si Jasper sa orasan at bamulong, 8 hours to go. Natigilan si Henry at likas na nagtanong, 8 oras. Wala. Umiling si Jasper at nakangiting tumayo, baka hindi tayo makatulog ngayong gabi. Gusto mo bang lumabas at kumuha ng pagkain? Kapag may lakas lang kami ma-enjoy ang palabas ng buo. Sandaling natigilan si Henry, ngunit ang ekspresyon ni Jasper ay nagsabi sa kanya na hindi sasagutin ng lalaki ang alinman sa kanyang mga tanong. Kaya naman, inilagay niya sa likod ng kanyang isipan ang pag-iisip. Tara na, kumain na tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1345. Dahil sa pagkakaiba ng oras, nauna ng 13 oras ang Summerland kaysa sa United States.
1 PM noon sa Summerland, na bandang hating gabi noong 11 ng Setyembre sa United States. Tahimik ang gabi, na parabang nangangailangan ng nakakagulat na pagbabago para magising ang mga tao nito. Kakalabas lang nina Jasper at Henry sa opisina at kakain na sana ng tanghalian nang biglang dumating si Julian na may dalang report. Jasper, may resulta na tungkol sa sitwasyon ni Calvin. Ang kanyang sentensya ay humigit kumulang 8 hanggang 10 taon at nais ng mga opisyal na makuha ang opinyon ng biktima at tanungin kung sumasang-ayon sila sa karaniwang sentencing. Kalmadong sagot ni Jasper, sundin lang ang mga legal na probisyon na makukuha. Maaaring tayo ang biktima, ngunit hindi ibig sabihin na tayo ay nasa ibabaw ng batas. Sapat na ang 10 taon. Sa oras na mapalaya si Calvin pagkatapos ng 10 taon, magbabago na rin ang mundo. Tumanggaw si Julian ng makahulugang sagot ni Jasper. Malinaw ang intensyon ng lalaki. Ang anumang kriminal na sentensya ay may upper at lower limit. Ang huling desisyon sa haba ng oras ng pagkakakulong ay maaapektuhan ng mga detalye ng krimen at kung nagsisi ang nasasakdal. Kung nagpa siya si Jasper sa 10 taon, ito ay magiging maximum na 10 taon. Walang kahit sino ay maaaring alpasa. Ipapasa ko ang iyong intensyon. Oh, at, Jasper, may isa pang bagay. Gulat na bulalas ni Jasper, Jul, ang haba pa nga ng pagsasalita mo ngayon. Dumaan lang sa punto. Pagkatapos ay ngumiti si Henry at nagbiro, nakatingin ka ba sa isang babae at gusto mo na ngayon na si Jasper ang maging wingman mo? Awkward na sagot ni Julian, stop making jokes about me, I'm talking serious business here. Pagkatapos ng nangyari kay Calvin, biglang lumitaw ang isang malaking krisis sa kumpanya ni Penelope. Ang kanyang channel ng supply mula sa Harbor City ay tila gumuho, ngunit si Penelope ay pumirma na ng mga kontrata sa marami sa kanyang mga underwriter. Ngayon na hindi niya maibigay ang mga kalakal, ang mga underwriter ay nag-uudyok ng gulo para sa kanya. Kasama ang katotohanan na si Calvin ay nahuli at ipinadala sa bilangguan, si Penelope ay nasa ilalim ng labis na stress at sinubukan niyang magpakamatay kagabi. Napakunot ang noo ni Jasper sa narinig. Kamusta na ngayon si Penelope? Tanong ni Jasper, novel drama. Kalmadong sagot ni Julian, she was discovered in time and she's already treated in the hospital. Siya ay nasa Mid-Heart Hospital ngayon ngunit ang kanyang pagtatangkang magpakamatay ay siya ring nagtulak sa mga underwriters sa pagkataranta. Nag-aalala sila na kung mamatay si Penelope, hindi nila magagawang hilingin sa sinuman na bayaran ang kanyang mga utang, karaniwang hindi maganda ang sitwasyon. Bahagyang napabuntong hininga si Jasper. Logically speaking, ayaw na niyang idamay pa ang sarili niya sa mga bagay ni Penelope. Ang punto ng pag-aayos sa kanya ng trabaho ni John bago ito ay upang tuluyan na niyang bitawan siya at magpatuloy sa nakaraan. Ginawa man niya ng maayos ang trabaho niya o nagsimula na siya ng sariling kumpanya ay wala nang kinalaman kay Jasper. Gayunpaman, siya ay ginamit ni Fabian. Gayunpaman, hindi ibinente ni Penelope si Jasper, ngunit sinabi sa lalaki ang lahat sa isang mahalagang oras. Bukod dito, si Jasper ang naglagay kay Calvin sa kulungan, hindi sa inakala ni Jasper na nahawakan niya ang sitwasyon ng hindi naaangkop. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Jasper ang bahagyang pagsisisi kay Penelope. Pumunta tayo sa Mid-Heart Hospital, kung gayon, bilin ni Jasper. Sige, agad namang pinaikot ni Julian ang sasakyan. Mapaglarong tanong ni Henry, lingering feelings. Dahil sa sitwasyon nila ni Anna, naging sensitive si Henry sa mga babaeng nasa tabi ni Jasper. Kahit gaano katalino si Henry, ayaw pa rin niyang makakita ng ibang babae na lumalabas at nakikipag-away sa kapatid niya dahil kay Jasper. Isang Wendy Schuler ay sapat na sa sakit ng ulo. Kalokohan. Sinaman ng tingin ni Jasper si Henry. Ito ay pagwawakas sa anumang huling natitirang utang na utang ko sa kanya. Tinulungan niya ako ngunit sa gastos ng kanyang kumpanya na nagbabantang magsara. Not to mention, ako rin ang nagpakulong sa kapatid niya. Kahit anong dahilan, tama lang na bisitahin ko siya. Napangiti si Henry. Ang karakter ni Jasper ay palaging maganda sa bagay na ito, at hindi siya kailanman magsisinungaling tungkol dito. Sa advanced room ng ospital sa Mid-Heart Hospital, 7 hanggang 8 chubby na lalaki ang nanlilisik at nakaharang sa pasukan sa pinto. Bawat isa sa kanila ay mukhang mabangis at masama ang ugali.
Mayroon ding isang lalaking nakasot na nakatayong masama sa silid ng ospital. Bang! Biglang may narinig na tunog ng isang pitchel ng tubig na sinipa at nabasag sa loob ng silid ng ospital. Penelope, binabalaan kita ngayon. Sa buong lungsod ng Norites o maging sa Southeast Province, walang sino man ang nangahas na dein ako, si Martin Monty, ng pera ko. Tumayo si Martin sa harap ng hospital bed ni Penelope at umungol. Hindi niya pinansin ang nakakasakit na maputlang kutis nito at ang katotohanang may mga tubo na lumalabas sa kanya kung saan-saan. Napakahina ng katawan ni Penelope at ang galit na beep ng monitoring device sa tabi niya ay nagpapakita kung gaano siya nabalisa. Ang kanyang presyon ng dugo ay tumataas at ang kanyang tibok ng puso ay tumibok ng hindi maayos. Bigyan mo pa ako ng oras, Mr. Monty. Talagang gagawa ako ng paraan para masolusyonan ito, mahinang sabi ni Penelope. Solusyonan mo ito. Solve my F***ing foot. Galit na galit si Martin sabay turo sa ilong ni Penelope para pag-alitan, sabi mo malulutas mo rin kahapon. At tingnan mo ang nangyari, naging matapang ka at sinubukan mong magpakamatay. Ganito ba ang plano mong lutisin ito? Sinasabi ko sa iyo, Penelope, ayon sa kontrata, kailangan mong magbayad ng 3 beses sa kabayaran dahil wala kang mga paninda. Iyan ay kabuuang 6.5 milyon at hindi bababa sa 1 sentimo. Kung hindi, ibebenta kita sa mga brothel para mabayaran mo ang iyong utang gamit ang iyong katawan hanggat may dugo pa sa iyong mga ugat. Huwag mong isiping malulutas ng kamatayan ang lahat. May nanay ka pang nakarete, di ba? I'm sure ayaw mo na ang isang matandang tulad niya ay mabubugbog, napapagalitan, at pinapahirapan pa, di ba? May kapatid ka rin, no? Ngunit nabalitaan kong inilagay siya sa bilangguan. Haha, ayos lang. Gagamit lang ako ng pera para turuan siya ng magandang leksyon ng mga tao sa loob. Agad na nagpumigla si Penelope sa hospital bed nang marinig ang lalaki. Gayunpaman, kahit paano niya subukan, ang kanyang katawan ay masyadong mahina upang gawin iyon. Beep beep beep. Tumunog mula sa monitor ang alarma sa paghahati ng tainga. Ang tibok ng puso at presyon ng dugo ni Penelope ay umabot sa kritikal na antas. Huwag kang maglakas loob, Martin. Kung hindi, sisiguraduhin kong magmumultuhan ka kahit patay na ako. Malamig na sabi ni Martin, patay. Hindi man lang ako natatakot sa iyo kapag nabubuhay ka pa, kung patay ka na. Kahit napatay ka na, kailangan mo pa ring bayaran ang utang mo sa akin. Ibinuka ni Penelope ang kanyang bibig upang humihingal, ngunit habang sinusubukan niyang huminga, ang hangin ay biglang tila napakakapal upang makapasok sa kanyang mga baga. Sa sandaling iyon, ang alarma mula sa monitor ay nagbago din upang maging mas nakakasira ng tainga at nagngangalit. Tumingin si Martin kay Penelope, na nagpupumilit para sa kanyang buhay at nginisyan, nagpapanggap na mamamatay muli. F***ing hell, sige na. Gusto kong makita kung mamamatay ka na ba talaga sa pagkakataong ito. Maya-maya lang, biglang umalangaw-ngaw ang galit na dagandong mula sa labas ng silid ng ospital. Julian, ilabas mo silang lahat. Panipi.